Mga ginoo at ginang, sikreto nilang ginoo, ang 15 na bilang na antitoxin. Ginoong Wushu, ngayon ay magbibigay ng isang branding alok ng kasal sa kanyang asawa na si Zhang Rongeng. Tayo ay magtutuloy, buong buhay na ipinapakilala sa iyo. Tignan ninyo, naroon siya, naroon siya. Si Ginoong Wushu. Magbigay ng dalawang salita, magbigay ng dalawang salita, magbigay ng dalawang salita, pasensya na, magpamove na lang kayo. Narinig mo, dahil sa kumpididad ng iyong trabaho, hanggang ngayon, hindi pa alam ng iyong asawa na si Ruyaw, ang tunay mong identidad. Pwede bang tanungin kung totoo ito? Hindi niya alam ang aking identidad hanggang ngayon, ngunit patuloy siyang sumusuporta sa aking trabaho. Ngayong araw ay nagpapalaya ako ng kasal dahil napakaraming utang na loob ko sa kanya. Salamat sa lahat ng tumulong ipaglaban ang gabay nito sa akin ngayon. Ngayong araw, nakakaalam siya kung sino ako, at nakakaalam din niya, gaano kahalaga ako sa kanya. Narinig ko rin. Ngayon, plan mo bang ibigay ang patent na halaga ng bilyon, na perpektong ideya, sa imong asawa na si Rumeng? Tama ba yan? Naging panumpa ako noon, kapag sumikat na ako. Ipagbibigay ko sa kanya ang lahat ng maganda. Kamakailan, maraming uri ng media ang nagtataguyod ng pelikulang Bayani ng Bayan. Narinig ko na ang pelikulang ito ay batay sa inyo bilang inspirasyon. Maaari bang itanong kung irekomenda mo ang iyong asawa na si Rameng bilang pangunahing tauhan? Ang galing ng akting ni Rameng. Tangkilin ko siya talaga. Siyempre naniniwala ako, siya'y makakamit ang pangunahing papel at magiging pinakamasikmura sa mga artista ng pelikula. Magandang sinabi. Hindi ko ito maniniwalaan kahit ilang ulit ko itong sasabihin. Si Wushu pala ay isang inventor. Talagang nakakabighani. Nakamit ang ganitong malaking tagumpay. Kumita rin kami ng magandang kapalaran. Si Rumeng ay makakasal kay Wushu. Ito ay swerte na ilang salinlahi ang pinagsikapan. Tianjun, agad na ipaalam ang balitang ito sa livestream. Sa lahat ng tao sa paligid. Tayo sa pamilyang Laozang ay may ganitong kagandang manugang si Wushu. Talagang, napakalaking karangalan ito. Ay, huwag kang mag-alala, sinabi ko na, sa lahat ng ating mga kaibigan at kamag-anak. Ano kayang dahilan? Bakit hindi matutuloy-tuloy ang tawag sa isang panaginip? Siguro ayaw na nila makuha, pahiram ni Wushu sa kanya. Kailangan kong ipaalam sa kanya, Nanay, ang asawa ng aking kapatid. Siguro ay gusto lang siyang bigsinin. Tumingin ka lang sa live na ito, maya-maya, siguradong, maantig ang ate ko. Bakit parang hindi ako mapakali? Hindi pwedeng, mangyari ang anumang aberya. Gaano ba? Nasaan ka? Magbungan siya. Sinasabi mo sa akin, ang pelikulang Bayani ng Bayan. Pinalitan si Linda na hindi marunong umarte. Hayaan mong ako ang maging pangunahing tauhan. Ang pelikulang ito ay pinondohan ng Wei Yuan Group. Ang tatay ko ay nasa Wei Yuan Group, ang direktor ng Daxia Division. Sino ang gaganap na pangunahing tauhan? Hindi ba ako ang may kapangyarihan dito? Sa aking kakayahan sa pag-arte, tiyak na makuha ang luha ng publiko. Pagkatapos ng pelikula, agad na naglabas ng balita, ang iyong asawa, panggugulpi at pagbabago ng puso. Hawakan ang dalay na ito, maaari kang tumaas sa industriya ng Daxia, ng ilang posisyon. Sa oras na iyon, puno ang kita mo. Sa buong industriya ng Daxia, kami ang may kontrol. Ginoong Guan, tama talaga kang magaling. Pagkatapos kong makalaya sa asawa ko, sa buong buhay ko'y sisiguraduhan kita. Sige. Kayo naman kung maghihiwalay, ang bahay ay ibibigay mo sa kanya, hindi. Maganda ang lokasyon ng aming bahay. Ano kaya kung maganda ang halaga nito sa hinaharap? Paano mo siya mabibigyan ng murang presyo? Si Wushu ay isang mahirap, tama. Sila ang mahirap. Dapat siyang magmahal hanggang sa panahong iyon. Sige na. Naghihintay na ang iba. Buhay ng buong industriya ang nakikinabangan. Bagong libangan, mga bayani ng Daxia. Live streaming sa buong internet, mga bayani ng Daxia. Anong phone ang tinitingnan mo ngayon, para makasama ka? Matagal na siyang naka-off. Ginoo, magsalita ka muna ng dalawang salita, Ginoo. Ginoo. Mga kaibigan, dahil gusto kong bigyan si Rameng ng isang sorpresa, natatakot akong malaman niya ito ng maaga. Kaya, sige, ako na ang mauna, tapos ay saka ko kayong iimbitahan. Ang kamerang ito, ilalagay ko ito sa silid, para ma-live stream sa mga netizens. Ang mga masayang sandali namin ni Rameng, swerte talaga, ayos. Kaya maghihintay tayo, ngayon, sa live stream, na ibabahagi ang magandang balita. Yung eksena ng dalawang tao na nagkikita, hindi natin may kuha ngayon. Sundan natin sila ng tahimik mamaya. Kapag nagbukas sila ng pinto, pumasok tayo at i-screenshot natin. Sige,
Sige, sige, wow. Magsimula na tayong magtingin. Ano kaya ang reaksyon ni Royong mamaya? Si Royong ay aking idolo. Sigurado siyang masasayang maging malikhain nito. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan akong kagandahan. Ang galing ng asawa. Sobrang saya. Gusto ko talagang makita ng asawa mo. Ang itsura mo ngayon. Sige, paalisin mo siya. Parang panaginip. Dati, sobrang mahal kita. Pero anong ginawa mo sa akin? Minggong tap. Ang lugar ng kasal ay dito na iset. Dito rin nagsisimula si Ruyu. Kailangan natin tumawag sa kasiyahan ng hotel para malaman natin. Hindi, lalo na't hindi dapat malaman ng iba. Banggaan niya ako kung alam niya. Wala nang sorpresa. Mabuti. Zhang Rongeng. Sa oras na ito, dapat kasalukuyan kang kasama ang lalaking iyon na nag-e-enjoy sa kama. Ngunit sandali lamang. Ipinapahayag sa publiko. Bukas na ang pinto. Baka tumakbo ang mga pangarap. Niyakap si Wu Shua. Ang saya-saya. Napaka-emosyonal na tanawin. Kailangan kong i-screenshot ito. Ulit-ulitin. Bigyan mo akong buksan ang pintuan ngunit, magbigay ka agad ng close-up kay Dream. Kailangan natin makakuha kami ng unang pagkakataon, ng masayang reaksyon ni Dream. Magtiwala ka. Tiyakin natin, tiyakin natin. Wushu, anong ginagawa mo dito? Ikaw pala nag-iisip na hindi ipahalaga sa akin. Ang ganoong bagay. Bakit kaya kailangan mong maging kawalan ng pagpigil? Ako, anong ginagawa ninyo? Hindi kami, labas. Tama na, kami ang nag-i-interview. Paano ka makakapagsaktan? Kaya mong mga liwa. Ang oras ng paglilingkod sa pakikipaghahandsome. Bigla na lang nag-iiba. Nagbabago ang lahat ng bagay. Kaya ba si Zhang Rumay ang kasama ng ibang lalaki? Ang lugar ng paglilingkod sa pakikipaghahandsome. Biglang naging lugar ng paglalaglag. Tapos ganito na lang talaga. Ngunit ano nga ba ang tunay na katotohanan? Ano nga ba talaga? Patuloy kaming mag-uulat para sa inyo. Huwag kayong aalis. Ha, Ginoo. Maaari pa bang mag-live dito? Ay naku, hindi ba kayo nakakita? Mas marami pa ang nanood kaysa sa kasal. Ng 5 beses. Ipagbigay alam ito. Walang utos ko. Hindi pwedeng itigil ang livestream. Bitawan mo. Masakit yan. Narito ka na nga at magtanong pa ng mabuti. Sadyang kulang ang dilaw ng valor mo. Wala lang. Magbibigay pa kita ng mas malamlam. Wala kang problema. Aalisin ko pa ang kulay ng iyong valor. Hugas dugong iyo. Paborito kong tamaan ka. Ang dapat tamaan ay ikaw. Narito pala si Zhang Rumay tumatanggap ng iba pang ligaw. Pahubiya pa ng balabal sa kama. Tila ako'y nag-asahan na magpo-proposal siya. Ngayon, tunay na sobrang melodramatiko. Tumama pala niyang kamay kay Wushu. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi. Pwede. Baka may sinusunod na pelikula. Nakuha na ang damit. Anong pelikula ba? Ha? Ang mukha ni Gising. Nahirapan akong ipaglaban. Katatapos ko lang i-share ang live stream sa grupo natin. Ngayon, pinagtatawanan na nila ako. Agad kong kokantaken ang ate mo. Huwag mo na siyang hayaang magpahiya sa akin. Sige, kokantaken ko na ang ate ko. Kaya mo pang humarap at saktan ako. Anong masama sa pagsaktan sa'yo? Hindi ba't nagloko ako? Bakit ka galit na galit? Rumeng. 3 taon na tayong kasal. Hindi ko kailanman ginawa. Pasensya na sa iyong bagay. Bakit mo ako Gina ganyan? Isa akong babae, naiinip. Siyempre kailangan kong humanap. Hindi tayo katulad ni Guan Xiao. Guwapo at mayaman. At pwede akong samahan araw-araw. Hindi katulad ng isang walang silbi. Walang silbi kahit kaunti. Alam mo ba kung sino ako? Yu. Sabihin mo nga kung sino ka. Ha. Anong klaseng pananaw ito? Nagloko na nga, matapang pa. Napakahiya naman. Nagdi-deal first na lang kasi. Sasabihin pa nga na walang ambisyon ng asawa. Ang ganda-ganda talaga ni Zhang Rui. Si Rui ngayon ay tumitingin sa akin. Nagtagumpay siyang umangat ng ilang antas sa industriya ng pelikula. Mamamana siyang maging isang benta sa pelikula. Kayang-kaya mo ba siyang tanggapin? Ha?
Pero kahit ano, kailangan ring kitain natin na maghihiwalay tayo. Mas magandang alamin mo ito ngayon. Kaya ikaw ay nagpatubo. Lahat ay dahil sa akin na walang pera, walang hangin. Tama. Anong ibig sabihin yan? Hindi maintindihan ang salamin. Kaya kailangan mag-isip ng paraan upang makita ang sarili. Anong klase ka? Bakit ako? Magkakasama-kasama ka na gwapo, na manggagawa. Kung hindi ka lang walang kayang, hindi ko na kailanman sana gawin ito. Itong di makajos na anak, nagnanakaw ng pag-ibig at nakasilent ang telepono. Talagang siya, talaga naman. Hindi pwede, kailangan talagang mahanap si Rameng. Kung magpapatuloy ito, tapos na siya. Itong walang hiya na bagay. Gusto kong putulin ang relasyon namin bilang ama at anak na babae. Alam mo ba, kung bakit ako nagpakasal sa'yo? Dahil sa aking katawan at hitsura. Kung hindi dahil sa pagiging tanga mo, na pwedeng magpalabas sa akin. Paano ako, makakasama ng taong katulad mo? Anong puwersa ngunit iyan sa bulsa mo? Upang suportahan ang buhay ng isang sikat na artista, na may magandang at paborito ng mata. Maraming lalaki sa labas na handa silang magbigay ng pera sa akin. Tunay kang sinabi. Talaga. Bago ako makilala si Guan Xiaopang, marami na akong boyfriend. Kung sinong gusto kong makatulong, yun ang kasama ko. Kung gusto kitang lokohin, madali lang akong lokohin. Sige na. Sinasabihan kita, huwag mo nang gawing kahihiyan ang sarili mo. Tulad mo, na walang pagkakakilanlan, at walang background. Huwag ka nang mangarap, na makakuha ng swan meat. Tulad ni Rumeng. Hindi ka karapat-dapat. Umuwi ka na. Si Zhang Rumeng, gastos ni Wushu ang pera, tapos pinag-insultuhan pa naman ang tao. Ang babaeng ikinukulong sa lalaki. Napakalaitan talaga siya. Wushu. Tunay na napapahiya ka ng tatlong buhay. Iniimbig mo ang kabababa ni Zhang Rumeng. Napapagalit ako, halos masira ang puso ko. Ngunit hindi natin matatanggap na ang dalawang tao na ito, ay maaaring ipaglaban ng aming bayani. Huwag kayong magalit kung guguluhin natin kayo. Magalit. Nagpapasalamat pa ako na malayuan kita bilang basura. Masaya pa akong gawin ito. Ano? Gusto mo pa ba na umatake sa amin? Sinabi ko sa iyo, ang tatay ko, ngunit ang pangunahing ehekutibo ng kumpanyang pampubliko ng Yongwei Group. Yongwei Group, ngunit ito'y isa sa mga pinakamahusay na kumpanya sa mundo. Pwede mo bang labanan ako? Si Wushu ay parte ng Yongwei Group. Mga talentong hindi kayang panatilihin kahit ilang bilyon, ay siniraan ng masamang babae ito. Sabi ng lalaking iyon sa livestream, na ang kanyang ama ay, ang general manager ng aming Wei Yuan branch. Ano? Agad na tawagin si Guan Jujun sa harap ko. Totoo ang sitwasyon. Ibubuwag na agad. Oo. Paborito ko yan. Ang sikat na artista. Naging cheat naman pala siya ng popularidad. Sa 10 minuto ay tumataas ng 100,000 followers. Ngayon, ang bilang ng panonood sa buong web ay naka-exceed na ng 50 milyong tao. Dapat tiyakin na maayos ang seguridad ng network. Huwag na huwag putulin ang live stream. Mga bata sa live room, huwag kayong umalis. Sama-sama tayo. Manood ng buong pangyayari tungkol kay Zhang Rameng. Mabilis na mag-like at mag-share. Zhang Rameng, hindi ka ba natatakot na ilabas ko ang tungkol sa inyong pangangalunya at magdulot ng iyong pagkasira? Ay naku, ngunit nakakatawa ka pa. Ako ay nagkamali, pero may ebidensya ka, may mga litrato ka, nag-record pa rin ng video. Hindi mo akong sinasabi na nakasobra ka ng camera. Walang ebidensya. Gusto mo lang akong gawing walang prestiho. Sasampalala ba sila sa iyo? Ang mga fans mo ay mas madaling ipagtiwala sa iyo. Ang mga tagahanga ko ay mga bobo. Ano man ang sabihin ko, paniniwalaan nila. Kapag medyo nagluluksa ako, nagpapakita ng awa, sasabihin nila online na dapat kang mamatay. Maging basura na itinakwil ng lahat. Inisip kitang idolo ko. At ako'y isang tanga, pumunta ka sa kalangyan. Sana'y hindi, nagpatiwakal pa at sinisisi pa rin. Kaya kahit naliw ito, baka hindi maintindihan ni Wushu. Ang golang ng isang babae, na gustong ipaglaban si Wushu. Ngayon, paano siya matutulungan? Anong ngiti mo? Mag-sign ka na ngayon ng kasunduan sa pagkawais. Ilalagay mo ang pera at bahay sa akin. Anong tungkol sa akin? Ikaw ang mag-iwan ng lahat para sa iyong sarili. Maari kong ipagbigay alam kay Gawan, na mag-ibang landas para sa iyo. Kundi, baka, gusto kitang iparamdam na mas masakit pa sa kamatayan. Sinasabi ko sa iyo, isang malaking lalaki ka. Naging birot ka na ngunit hindi mo alam. Wala kang lakas ng loob. Nahihiya ako para sa iyo. Mabilis, umalis ka na. Sige na. Bukas ay kailangan pa nating sumali sa press conference ng pelikula. Huwag hayaang makaapekto siya sa ating mood. Huwag kang magalit ng ganyan. Sige. Kaya't dapat mo akong alagaan. Galit na galit ako ngayon. Kailangan mong tulungan akong magpakalma. At ipakita mo rin sa asawa mo
Ang ating live broadcast. Napakakahanga-hangang live broadcast. Paano naman ako lang ang makakapanood nito? Zhang Rongeng. Itong live na maingat na pinlano para sa iyo. Hindi ko alam kung masisiyahan ka. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kawalang hiya na babae. Si Zhang Rongeng, tapos na siya ngayon. Ang masamang babaeng ito, ngayon ay malamig na. Diyos ko. Ay, kakapahayag lang ng studio ni Linda. Bayani ng bayan si Linda. Walang bayad na nag-perform. Ano? Ang larawang ito ay parang panaginip. Napagpalat na siya. Si Zhang Rongeng ay nasa libo-libong anong. Si Wushu ay isang bayani ng Daksha. Hindi natin siya dapat saktan. Patuloy akong tumatawag kay Rongeng. Ngunit, naka-off ang kanyang cellphone. Lahat ng mga advertiser ay tumatawag. Kailangang pagkansela ang kanyang kontrata. Ang pelikula bukas. Ito rin ay ginawa bilang inspirasyon mula kay Wushu. Ang larawan na ito ay parang panaginip. Nalilito ba siya? Paano natin i-realize yan? Ang leading lady. Anong leading lady ito? Agad na sa ngalan ng kumpanya, isang panig na makakalas kay Zhang Rongeng. Sa pagkakataong ito, kailangan nating suportahan si Wushu. Ngayon, tayo sa Daksha, talagang sikat na siya. Ang walang kahihiyan na babae. Paano siya naging sikat? Pangkalahatang komandante, kailangan ba nating makialam? Bawasan muna ang mga balita, hindi. Balita tungkol sa pag-ibig na nagbago, patuloy na nangunguna, araw-araw na pinapalabas, kung kinakailangan. Maaari tayong makialam. Tingnan kung sino ang nananakit kay Wushu. Dapat talagang wasakin siya, nakuha. Ang industriya ng aliwan ay talagang isang makulay na mundo. Zhang Rongeng, niloko mo ang aking damdamin. Nais mo pang agawin ang lahat sa akin. Ngayon, isa ka ng daga sa kalsada. Naghihintay ako. Tingnan mo kung paano mo haharapin ang iyong mga magulang, mga tagahanga, at ang buong Daksha. Wushu, bakit nandito ka pa? Nakapirma ka na ba sa kasunduan ng diborsyo? Sinasabi ko sa iyo ito, bingi ka ba? Mabilis, ayusin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Ang bahay na ito ay binayaran ko ng buo. Ito ay aking ari-arian bago ang kasal. Anong kinalaman mo dito? Dapat ikaw ang umalis sa bahay ko. Sama-sama tayo ng maraming taon. Ang aking magandang kabataan ay naubos sa iyo. Ang bahay na ito ay ituring mo na lamang bilang aking kompensasyon. Kompensasyon. Sa mga taong ito na magkasama tayo, nagastos ka ba sa pagkain, gamit, at tirahan? Alin dito ang hindi galing sa aking pera? Ngayon, nagbago ka habang kasal tayo. Gusto mo pang kunin ang bahay ko. Walang paraan. Ikaw. Wushu. Dinalaan kita. Maaari akong dumalo sa press conference ng mga bayaning tao. Darating ang panahon. Maaaring bigla akong maging isang sikat na bituin. Masasaktan kita, parang sinisira, ng isang langgam, napakadali. Sigurado ka. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting makinig ka na lang. Huwag ka nang lumaban, kung hindi mo pa rin gets. Huwag mong sisihin ako kung ilalabas ko ang pangalan mo sa internet. Sa mga oras na iyon, huwag mong sabihin tungkol sa bahay. Mawawalan ka rin ng trabaho. Maghintay ka na lang na mawalan ng dangal. Magsasuffer ka sa kalye. Meron pa. Saan ang mga bagay ko? Ito ang bahay ko. Siyempre, wala ang mga bagay mo dito. Lahat ng iyon ay inimpake ko at ipinadala sa mga magulang mo. Kung gusto mong maghanap, pumunta ka sa bahay mo. Huwag kang mag-imbento ng gulo dito. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Wushu, ikaw ay isang trabahador na may buwan ng sahod na ilang libo lang. Ngunit ako ay si Zhang Rongeng. Gusto kong mawala ka sa lahat ng bagay. At maging katatawanan sa buong Daksha. Maging katatawanan sa buong Daksha. Malalaman mo ito ngayon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay kong identidad. Titingnan kita mabuti. Patuloy kong ipupot ay report kita. Sino ba talaga ang pinaka-implumensyado sa Great Sia? Anong tingin mo? Wala akong oras para masagot ka. Pasok na ako sa press conference ng pelikula. Mag-uusap tayo kapag bumalik na ako. Hindi ka ba lumabas para magbihis? Si Wushu, yung tamad na yon, ipinadala ang lahat ng bagay ko, pabalik sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko siya mapapatawad. Lumabas na ang pamilya, siyang kasama sa paglalakad ng mga masasamang tao. Nagbalik dito, pakipili naman po kayo bawat isa. Anong kailangan? Ay, pasensya po pasensya. Ang pagsisimula ng press conference ay malapit na. Wala nang baterya ang cellphone. Anong gawin natin? Magpunta muna tayo dito. Pupunta ako sa paligid para humiram ng damit. Mag-ingat tayo papunta sa press conference.
Ngayon ay magpapakita ako sa inyo kung paano ang lugar ng press conference. Ako ang direktor ng pelikulang ito, si Guan Ran. Sa press conference na ito, ngayon ay papalapit na sa atin. Hindi ba si Zhang Rameng iyon? Bakit siya nandito? Sa wakas, nakita na siya ng personal. Hindi na kailangang murahin siya online. Maaari na siyang sabuyan ng mukha, mga baby sa livestream. Zhang Rameng at si Guan Xiaopeng. Palay dumating sila sa lugar ng press conference. Ano ba kaya hindi nila alam? Na inihayop na umusbong na ang kanilang kwento sa buong web. Paano ka nandito, Rameng? Sige na, wag mo akong saktan. Ako ang leading lady, kaya ko talagang kailangan dito. Ikaw ang pangunahing tauhan. Hindi ba't sinabi na ang pangunahing tauhan ng pelikula ay itinatago para bigyan ng lahat ng sorpresa? Ngayon alam na ng lahat na ako ito. Masaya ba kayo? Mga kaibigan ng mga mamamahayag, si Rumeng ay talagang nagtrabaho ng mabuti para sa papel na ito. Talagang napakahirap ng ginawa niya, Titi. Nagkaroon siya ng 3 buwang lihim na pagsasanay, at 1 linggo bago ay naaral na ang script. Bilang kanyang manager, talagang nasaktan ako para kay Rumeng T. Wushu. Bakit ka nandito? Ito ay isang malaking pelikula. Ito ang press conference ng pelikulang Bayani ng Bayan. Mga kilalang tao ang nandito. Anong karapatan mong nandito? Umuwi ka na. Walang karapatan na nandito. Sa tingin ko, wala kang karapatan dito. Siguro ikaw ang tama. Ikaw. Zhang Rumeng. Anong ginagawa mo dito, Direktor? Ako ang leading lady, kaya kailangan kong dumating. Hindi ka ba tinawagan ng kumpanya? Pinalitan ka. Bakit ako ang pinalitan? Ay, ano man, hintayin na lang. Pagkatapos ng press conference, saka na natin pag-usapan. Hindi ba? Sinabi ba niya ang tungkol sa akin at kay Xiaopeng kahapon? Nakalabas na ba ito? Hindi. Walang ebidensya. Hindi ko maaring umamin. Naiintindihan ko na, siguradong siya iyon. Kahapon, nagbibiruan siya sa kumpanya. Tama ba, Direktor? Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Kahapon, kasama si Xiaopeng. Nag-usap kami tungkol sa script sa hotel. Sinasabi niyang nagbago na ako. Dapat ay maniwala ka sa akin. Direktor, ang tatay ko ay si Guan Lijon ng Wei Yuan Group. Basta sabihin mong palitan, papalitan na. Sobrang wala ka namang respeto sa akin Desisyon ng kumpanya ang pagpapalit ng tao. Wala na akong magagawa, Direktor, kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Maaari akong manumpa sa harap ng lahat. Nanumpa ako gamit ang buhay ko at ng pamilya ko. Talagang pinag-uusapan namin ni Xiaopeng ang script. Walang nangyaring pagtataksil. Siyang puso, mga bagong dating, bilisan niyo at mag-follow. Naglilibot kami ngayon. Masamang tao si Zhang Rameng. Gamulo sa press conference. Puro kasinungalingan. Talagang napakakahanga-hanga. Si Zhang Rameng ay talagang walang hiya. Gusto pang maging pangunahing tauhan. Hindi ba siya natatakot na masunog? Ay, itong di matuwid na anak, nagbibigay pa sila ng kasalanan sa aming buhay. Gusto nilang mamatay magkasama. Masyadong tanga si Dream. Si Wushu ay gwapo na lalaki. Mama at papa, magpapakita na lang kami ngayon. Kailangan kong ilawan ang kapatid ko ngayon. Tumayo. Nakapagsumpa na ako. Pakiusap, kailangan ninyo. Akayin ako. Sa mga tagahanga dito at sa harap ng screen, ako ang inyong Rumeng. Ngayon, nandito ako, para i-report ang aking asawa si Wushu. Sinaktan niya ako at nagbago ng puso, maging, nagawa ng mga chismis, para ako'y may bintang na walang kasalanan. Kailangan niyo akong tulungan. Kailangan niyo akong tulungan. Wushu, nakikipaglaban ka sa akin. Bagamat hindi pa ako isang pangunahing bituin, pero ang dami ng tagahanga at impluensya ay kayang umangat sa iyo. Itong lalaking ito ay interesado sa aking katanyagan, na makasama ako. Sinong makakaalam, na siya ay isang ganap na tamad na lalaki, na hindi kailanman nagtatrabaho. Nalalaman ko lang na ginagastusan niya ang aking pera. Talaga namang kababoy ng lalaki. Paari pa niyang sinasaktan ako. Pinapagkakabilanggo niya ako sa bahay at hindi ako pinahihintulutan umalis. Masama pa, para akong tinataksil. Pinagsisinungaling pa niya na kasama ko si Xiaopeng. Pakiyakin ninyo sana akong tama. Masyadong kumokonflikto ang lugar na ito ni Ginoong Wu. Huwag mo na akong pumasok sa loob. Hindi na kailangan. Gustong-gusto kong makita, anong malaking balak niya ngayon. Ikaw, saan ka ba nagmula? Maaari kitang ipagbigay alam ng solusyon. Ang balita tungkol sa asawa kong nagnanasa sa ibang babae. Ito talaga ay malaking balita. Ang lakas ng panaginip niya. Huwag kang magdusa sa akin. Hindi. Nagbibigay ako ng eksklosibong balita sa iyo. Paano mo ako dadamhin dyan? Ikaw, ano ba kayo lahat?
Kabayan, si Dream ay isang bagong bituin sa hinaharap. Ganito kahusay siya. Ngunit ngayon nasawi na ang kanyang posisyon bilang unang babae dahil sa isang masamang tao. Pinatalsik siya. Dapat kayo'y tumindig at ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang direktor ng channel, bilang ng tao sa live stream, patuloy na tumataas. Ang pelikulang ito ay malaking gastusin ng ating Daksha Hall. Hindi dapat pabayaan ni Zhang Rongeng ang live na lugar. Direktor, gusto mo bang bigyan ko ng ang mga tao rito? Magbatian, maghanap ng paraan para hindi makuha ang eksena ni Zhang Ronging. Sunggaban ang pagkakataong ito. Gusto ko si Zhang Ronging. Hindi ito posible. Tama na. Sino bang media ang may lakas ng loob na magsalita para sa iyo ngayon? Hindi ba't naghihintay lang ng pambabatikos? Hindi mo ba naiisip ang sarili mo? Gusto mo pa kaming gawing mga tanga? Gawing gamit? Gumawa ng ganoong bagay, hindi man lang mag-sorry. Sobrang nakakadiri, hindi ba? Nabaliw na ba kayo? Ako ang biktima. Tinutulak kayo ang mga sumasakta. Anong reporter kayo? Sige lang, sinunggaban ninyo ako. Kakontaken ko ang agente, para patulin ninyong walang pera. Zhang Rumay, 3 kami sa Tiga Films. Nagkaroon na kami ng paghihiwalay. Royumi, tinanggal ka. Adi, Gobernador Shu, anong nangyari? Zhang Royumi, tayo ng Triple Angle Productions. Nakasara na kami ng kontrata. Mula ngayon, ang iyong mga salita at gawa ay hindi kumakatawan sa posisyon ng kumpanya. Ginoong Shu, ano ba talaga ang nagawa kong mali? Bakit naman kayo basta-basta nagpa siya na mag-terminate? Ano bang ginawa mo? Dapat kong sasabihin pa ba? Babala kita. Kailangang ipahayag. Magpatawad ka kay ginhawa mo. Kundi, siya ay magbabala. Kung kumakalat sa kumpanya, sisikapin din namin ay charge ka. Ikaw itong walang hiya, na nagkalat ng mga chismis, na nagdulot sa kumpanya na ay dismiss ako. Papatayin kita. Zhang Rongeng, ikaw ay isang tao ng publiko. Sigurado ka bang gustong makipag-away dito? Wushu, huwag mo akong isa sa alang-alang. Na ganyan ka na, huwag mong akong mapapahamak. Anong klaseng tao ka? Aabutin kita. Bawat isa ay magbabaril sa iyo. Wushu, paano mo ako nagagawa ng ganyan? 3 taon na tayong kasal. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Araw-araw, walang tigil akong nagtatrabaho, para lang makapagbigay ng mas mabuting buhay sa atin. Ikaw pa ang naghanap ng dahilan. Nagsisinungaling ka na ako ay nagbabago ng puso. Talaga namang walang tiyan ka. Seryosohin natin iyon. Ang ganda talaga ng pelikulang ito. Dapat na nga akong parangalan ni Oscar. Nagbabago pa rin ang puso pero sinasabi na victim na lang. Pwede bang kabaliktaran ang tamang at mali? Ginagamit natin kayo bilang bobo. Taga-Direct Rice. May mahalagang tawagan. Pakiayos ko ang leader. May konsensya ang media. Sisigurado kong matutupad. Taga-Direct Rice. Ano kaya kung tigil na lang natin ang live stream? Ang negatibong imahe ni Zhang Rumay. Maraming tao ang sumasalakay. Paano pa? Umabot na rin sa ating live stream. Hindi na. Tulungan ang live stream. Tanggalin na lang natin ngayon ng hapon. Ang lahat ng bersyon ng channel at advertisements ay patuloy na ipinapakilala ng magkabigayan. Ang balita tungkol sa labag kay Zhang Rumay. Anong malaking tao si Wushu? Zhang Rumay ay nagpakita ng sobrang pang-api. Sobrang ligaw niya. Zhang Rumay, tapos ka na bang mag-arte? Kung wala ng ibang bagay, pupunta na ako sa loob. Wala akong karapat-dapat na pumasok. Ikaw, isang cute na bata. Anong karapatan mong sumali sa press conference? Wushu, ikaw ay isang sugar baby. Hindi lang nagastos mo ang pera ni Rui, kundi ginamit mo pa ang mga bulong para makakuha ng lakas. Ikaw ay isang tao na umuunlad sa pamamagitan ng mga babae. Talaga kang kahihiyang bigyan ng isang lalaki. Hindi lang siya nagpahirap, ngunit iniwan din niya siya para sa ibang babae. Ako ay nanunumbalik ngayon. Gusto kong magpaalis kay Wushu. At susundin ko hanggang sa makamkam ako ng ari-arian kong balik. Huwag ninyong bigyan ng taong iyon ng isang piso man. Royal, huwag mo nang sasabihin iyan. Mama, Papa. Papa, nagmumulan ka ba? Bakit ako pinapagana? Ang ganda naman ng bata na to. Tingnan mo naman. Anong ginawa mo ba? Tatay, anong oras na ito? Bakit mo pa kaya tingnan ang cellphone? Ilagay mo sa isipan ang sitwasyon. Si Wushu ay nagbago at pumatay na sa akin. Tulungan niyo ako. Wushu, si Romeng ay nagkamali. Kami na lang ang humihingi ng tawad para sa kanya. Maaari mo ba siyang tulungan? Kung hindi, talagang mawawasak siya. Nanay, baliw ka na ba? Anong dahilan para sumori sa kanya? Siya lang naman ang isang walang kahalagahan na paborito. Paano siya makakatulong sa iyo, Rui? Kung ikaw, ayaw mong makita ako at ang iyong tatay, mawalan ng buhay sa harap mo, magbigay ka agad ng pasensya kay Wushu. Buwisit kayo lahat.
Ako ang tunay na anak ninyo. Siya ang nagpahirap sa akin. At sinundo niya ang aking papel bilang bida. Support kayo sa kanya. Sa kasalukuyang palakhan ni Wu Shujin, hindi na sapat na patawarin kayo. Hindi na kayo kinukumpirma ng responsibilidad. Swerte mo na. Ngayon, naglakas loob ka pang akusahan siya. Ikaw, gusto mo bang ipahamak ako? Ate, maaari bang itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo, habang hindi pa nagagalit si Bayaw? Bilisan mong humingi ng tawad kay Bayaw. Bakit kailangan kitang bigyan ng pasya? Anong naitulong ni Wushu sa inyo? Naging madumi ang isip ninyo ba talaga? Si Wushu ang may sala, ako ang biktima. Kaya, ngayon ay hindi ako magpapatawad. Handa na ba ang lahat ng channel? Ay play ang kabaligtaran ng oras. 3, 2, 1. Papa, sister, huwag mo nang pansinin ang mga nanay at tatay mo. Hindi naman natin gusto na i-reveal sa publiko ang mga lihim na bagay na iyon, para malaman ng lahat muli. Ikaw ay walang hiya, tayo pa naman kasi may hiya. Talaga namang walang hiya talaga. Ngayon ko lang siyang nakikita, naiinis ako. Hindi rin dinala ng pamilya ko ang babaeng ito. Talagang nakakahiya. May ganitong anak ako. Dapat siyang patayin agad, para hindi na makasakit sa iba. Ano ang pinag-uusapan nyo? Tingnan nyo ng mabuti kung sino ako. Ako si Zhang Rongeng. Ikaw ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Bakit sila tumutulong sa'yo? Rongeng, talagang magulo ang mundo ng entertainment. Ang insidente ng pangangalo niya ni Zhang Rongeng ay laging nasa trending topic nitong mga nakaraang araw. Kamakailan ay nag-anunsyo ang Wei Yuan Group. Ito ay Lalayo, ang punong tagapamahala ng bahaging kumpanya ng Daksha ni Guan Legion. At sa pag-aaral ng estado ng salapi ng bahaging kumpanya ng Wei Yuan Group, kung may makitang ang mga galaw na labag sa batas, ipapanatili namin ang lahat ng karapatan sa legal na pag-uusig. Hindi posibleng. Tama talaga akong inalis ng ama ko. Paano kaya'y posibleng mangyari yun? Xiaopang, mabilis kang tumawag sa iyong ama at malinawin mo iyon. Ano to, Toto? Bakit hindi makontak ang telepono na to? Magsisimula na ang aming press conference. Mangyaring lahat ng kawani at mga mamamahayag pumasok na. Wala na akong oras para makipaglaro sa iyo. Kailangan ko nang pumasok. Ikaw. Nabulag ang iyong aso. Ako si Zhang Rongeng. Makinig ka. Sumama ka sa amin pauwi. Ayaw kong umuwi. Ang bagay na ito, hindi ko ito tatanggap. Tayo na lang. Xiaopang, tumawid tayo. Ikaw ay kasalanan mong anak. Kapag may gawa kang lakas, huwag na lang bumalik. Anong nangyari rito? Bigla akong napalitan ng papel. Ang lahat ay nagbago ang pag-uugali sa akin, na parang 108 puto, at pati ang tatay ko. Bakit bigla akong tinanggal ng Wei Yuan Group? Siguradong si Wushu, yung cute na iyon. Siya ang nagpasimuno ng ating mga problema. Pero huwag magalit, wala siyang ebidensya. Ang lahat lang naman ay nakikinig sa kanyang isip lang. Kaya't patuloy nating kontaken ang publikong relasyon. Maaari pa nating isave ang sitwasyon. Magkarga. Ikaw ba ang si Guan Xiaopang? At ang iyong ama na si Guan Linwan, dahil sa katiwalian, ay naaresto na siya. Ang sasakyan na ito ay ari-arian niya. Batay sa alamin, itong iinabuso. 300. Si Xiaopang, hindi pala siya anak ng iyong tatay. Ang pangulo ng ahensya ng Wei Yuan Group. Paano kaya siya madaling nanghuli? Ikaw ba ang tanungin ko? Saan pa ako magtatanong? Wala nang problema, wala nang problema. Siraan ng buhay na si Wushu. Pumunta pala siya sa Wei Yuan Group upang ihayag ako, at pinagsama-samang ipinakilala niya pati ang aking tatay. Ngayon, hindi ko na siya palalampasin. Meron pa ba tayong pondo para sa PR team? May bahay ka pa naman, di ba? Bumalik tayo at kunin ang titulo ng bahay. Kung ibebenta natin ang bahay, magkakaroon tayo ng pera. Pera na. Ikaw. Naaalala mo ba ako? Nakita ko ang balita, agad kitang nakilala. Noong mga panahong iyon, ikaw ang nagprotekta sa akin. Ikaw, alam kong nandito ka sa press conference ngayon, kaya, sinasadya kong magpasalamat sa iyo. Napakabait mo, mas mabuti pa, ngayong gabi. Sana ay ako ang magpakain sa'yo. Sige. Ano? Ikaw na gwardya, bilisan mong umalis. Ito ang patakaran ng komunidad. Walang pasok kung walang access card. Ako si Zhang Rongeng. Ako ang may-ari. Hindi mo ba ako kilala? Ikaw, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Kunin mo muna ang may-ari na card.
Ikaw na tao, na naglakas loob na utusan ako. Talagang nakakainis. Sa mga baby sa livestream, hindi na sayang ang paghihintay ko sa ilalim ng bahay ni Wushu. Nang ganitong katagal, talagang nakita ko na naman ang magkaparehang ito. Bakit ka nandito? Dito ang bahay ko. Siyempre, makakabalik ako. Ako ang bumili ng bahay na ito. Anong pakialam mo dito? Tama, may homeowner's card si Ginoong Go. Kami ang mga may-ari. Baho ang security guard. Wala kang karapatan magkasabi. Si Wushu, ang bahay ay akin. Bigyan mo ako ng card. Ang bahay na ito ay binili ko. Anong kahitanan niyo ba? Ginawa mong sobrang mapanganib. Gusto mo pa akong tularan. Maglalangit ka pa. Pakitaan ninyo lahat. Tinatawan ng lalaki ang babae. Pakitaan ninyo nga. Magpa-like at magpa-share na lang natin. Bigyan ninyo ako. Ay laban natin sila habang ipinapalabas natin live. Alam niyo na ako. Ako ang artista sa pelikula na si Zhang Rumeng. Siya. Nagpatayog siya sa aking bahay at hindi ako makabalik. Wala na akong tirahan ngayon. Ano kaya ang gagawin ko? Sige, si Wushu, sasabihin ko sa iyo, ang pang-aapi mo kay Zhang Rumeng ay isang krimen. Sinasakop mo pa ang kanyang bahay ngayon. Iyan ay panlilin lang. Maaari tayong magulat sa pulis para mahuli ka. Natakot ka na, di ba? Kung handa kang humingi ng tawad sa harap ng lahat, at ilipat ang bahay sa pangalan ko, ipaliwanag ng maayos sa produksyon at kumpanya, maaari akong hindi sumagot sa nakaraan. Pupunta ako, nais pa rin ang kinin ang bahay ni Wushu. Ang pangarap na ito ay sobrang baligtad. Ganito ba talaga kalala? Magsusumbong pa sa pulis para hulihin si Wushu. Parang mga baliw ang dalawang ito. Mga kaibigan ngayon, kung kaya mong kumilos, huwag magpigil. Saktan mo sila. Medyo natatakot ako, pero natatakot akong magsisi kayo. Kung hindi mo susundin ang sinabi namin, mag-ingat ka sa amin. Isa ka lang, masamang tao. Sinabi mo sa akin na mag-ingat. Ikaw, Wushu, ano bang pinagsasasabi mo? Kung hindi ka bababa sa pagkakataon na ibinibigay ko, huwag mong sisihin ako sa paggamit ng batas para protektahan ang sarili. Sige lang. Nakikita kitang nagpoprotekta sa sarili mo, o tuluyan ng winawasak ang sarili mo. Ikaw, hayop na lalaki, nagmamatigas sa loob ng kasal, maraming pambubugbog, at kinuha pa ang aking yaman. Tulungan niyo ako, lahat, sumbatan ang walang hiya na ito. Sige na, ang galing ng acting niya. Kung hindi ko alam ang kanyang iskandalo, halos naloko na ako niya. Kumilos kayo. Itong lalaki mula sa ibaba, kinuha ang aking, tinitirhan at sinaktan pa ako. Paano ninyo naman nagawa ito? Natignan lang ako at hindi tumulong. Ate, kilala mo ba ako? Isa akong malaking bituin. Hindi ako nagsisinungaling. Iya, napakalaki ng pinsala ng lalaking ito sa akin. Nawala na ang trabaho ko. May mga anak ka rin, di ba? Kung ang anak mo ay nakaranas ng ganitong pag-aapi, kaya mo bang tiisin ito? Sobrang walang hiya ka naman. May mukha ka pang magsinungaling sa iba. Gusto mo pa kaming himukin na labanan ng asawa mo. Mangangarap ka. Hindi ka namin sinaktan. Kaya nga may respeto pa kami. Sinira ko siya. Hindi ka na ba long time hindi nagpapantay? Alam na ng lahat ang iyong problema. Paano pa kaya? Tinatanglay pa rin niya. Halata. Nabigo ka na ba? Anong gulo ang ginawa ko? Huwag kang magmomong-buo pa. Sasihin ko na lang kita sa pang-aabuso. Hindi mo ba alam? Ikaw at, anong hamon ang iyong pinagdaanan? Alam mo niyan. Aling-aling, huwag mo ngang sabihin. Kung mayroon kang ilang tao na nagmumurudiling-diling, sasabihin ko sa iyo #pagsasalita, masisira ka sa gulo. Kayo, mga masamang tao, ako si Zhang Rumeng. Sige na. Si Zhang Rumeng ay naglakas loob na galitin ang mga tao. Sobrang labis na ito, talagang nakakainis. Ibulgar siya. Bakit ang ganda-ganda ng larawan na ito? Kailan ba siya ipapasara? Tama. Gusto pa niyang umuwi. Ang kapal ng mukha niya. Nakakagalit talaga. Sino bang gustong ayusin siya? Oo. Sige na. Huwag magmura. May nagla-livestream. Pero parang lahat sila ay nababaliw. Ang asawa mo ay napakabait. At maganda rin ang kanyang kalagayan. Ikaw, babae, talagang hindi mo alam ang iyong halaga. Talagang isang kahihiyan. Kapatid, ganitong babae, agad na itapon mo na. Sinuportahan ka ng lahat. Sasabihin ko sa inyo, ako si Zhang Rumeng, matuwid ang aking pagupo at pagkilos. Si Wushu Kai ay isang ganap na phoenix na lalaki. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, pumunta na ako sa abogado para sa notarization. Wala kang anumang kinalaman sa bahay na ito. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang huwag mo nang asamin ang bahay na ito. Pasensya na at nasayang ang oras ng lahat. Sige, tapos na tayo sa araw na ito. Sige kuya. Huwag mong mapag-isip-isipin siya. Ang ganyang babae, wala nang gawala. Bata. Sigurado kang makakahanap ng mas maganda. Siya. Tignan mo na lang. Ay hindi. Huwag kayong umalis. Hindi ko pa nasasabi ang lahat. Mangyaring huwag magpasok ng sinuman na walang kinalaman. Salamat. Mangyaring huwag mag-alala ang mga may-ari. Ito ay aking tungkulin. Hindi.
Xiaopang, hindi na ako makakauwi. Baka pwede akong pumunta sa bahay mo. Gusto ko lang sanang makipaglaro sa'yo. Hindi ko akalain na magdudulot ito ng gulo. Gusto ko sanang lumayo sa'yo. Paano ko naman ikakausapin sa bahay? Mahal. Nagkakalito ang tatay ko ngayon. Hindi ka magandang bisita sa bahay ko. Paano kung mag-isa muna kang mag-open ng hotel? Pagkatapos malutas ang problema ng tatay ko, sasapitin kita. Ngunit si Xiaopang, wala akong pera. Maaari mo bang? Ay naku, Sinta. May nangyari sa tatay ko, kailangan ko rin ng pera. Gamitin mo muna ang credit card mo. Sige na. Xiaopang, napakalawak ng koneksyon mo. Yung pelikula, tulungan mo akong ayusin ang mga koneksyon. Ayokong mawala ang ganitong magandang pagkakataon na makuha ni Linda. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Siyempre tutulungan kita. HMM. Walang posibilidad na matulungan ka. Mas mabuti pang hanapin ko si Linda. Basta't pumirma ako ng kontrata sa kanya. Baka may pagkakataon pa ako. Sige na. Huwag kang magpapalam sa iba, ha? Pumunta ka na sa hotel at hintayin mo ako. Hintayin mo akong matapos sa mga bagay sa bahay. Puntahan kita. Oo. Hello, Linda. Anong bagay? Nagustuhan kita kaya gusto kong maguluran tayo. Wala akong oras. Hindi pwedeng ganoon. Si Romeng ay pinalitan na ng papel. Wala nang pagkakataong makabawi. Kailangan kong makisama sa iba. Kung hindi, ako rin ay mapapahamak. Bakit lahat ay sobrang nagtitiwala kay Wushu? Kahit ang kumpanya ay gustong makipag-terminate sa akin. Anong paraan ang ginamit ng taong iyon? Kailangan kong makipag-usap ng mabuti. Tanungin mo ang kumpanya. Nako. Bakit ang malas naman? Nakakainis. Kahapon, pambansang pelikula, Mga Bayani ng Bayan. Nagkaroon ng kalituhan sa press conference. Ang bituin na si Zhang Rameng ay pinalitan sa eksena. Ating paghiwalay siya sa kumpanyang panginilala. Tumutukoy ito sa ilang araw na nakalipas. Sa kudet at balitang panggugulo, na nangyari sa pagitan niya at ng tagapagsalisihan niyang si Guan Xiaopang. Sobra ang mga bulong-bulong. Si Wushu ang naglason sa akin. Bakit hindi sinasabi? Si Wushu ang naglason sa akin. Paano mo siya hindi binanggit? Anong nangyari? Pag-aayos ng circuit, maghintay ka muna. Ay ikaw. Anong klaseng hotel ito? Nakakainis talaga. Kung hindi siya nagpaubaya kay Wushu at wala akong pera sa katawan, paano ko kaya makukuha ito gamit ang credit card? Nakatira sa ganitong lugar. Hindi ko kayang tiisin ito. Ikaw ba si Wushu? Sa wakas, nakita ng personal. Gusto naming makilala ka at suportahan ka. Salamat sa inyo, Wushu. Kailangan mong ipaglaban ang iyong mga interes. Labanan ng 2 taong iyon hanggang sa dulo. Suportado ka naming lahat. Oo, suportado ka naming lahat. Kailangan mong ipaghiganti si Zhang Rameng at ang taong iyon ay dapat magbayan. Gawin silang mga daga sa kalsada, na lahat ay humahampas. Wushu, bakit hindi ka pa pumapasok? Wow, ang ganda. Ito ba ang bagong girlfriend mo? Ah, hindi. Nagkamali kayo. Kami ay mga kaibigan lang. Mukhang napakamaayos ng magandang babae na ito. Siguradong maganda ang kanyang ugali kung magkakasama kayo. Sobrang perpekto iyon. Huwag na tayong maghinala. Kung may magandang balita ako, agad ko kayong aabisuhan. Okay ba? Talaga palang tama si Zhang Rameng. Talagang nagbago na ng puso si Wushu. Wushu, ilang taon na kayong kasal ni Zhang Rameng. Ngayon, nakasama mo na si Linda, at kinuha pa ang pwesto niyang Linda. Wala bang konsensya ang puso mo? Hindi ka ba nag-i-internet? Nag-iba ni si Zhang Rumay sa unang lugar. May ebidensya ng lahat ng bagay sa internet. Si Zhang Rumay ay isang babae kahit ano. Ilalagay mo lahat ng bagay niya sa internet. Paano na lang siya makakatlive sa buong mundo? Ang ginhawa ng ginoong babae. Nais ng dating si Wushu na mag-proposal. Siyang hindi nagpapahalaga si Zhang Rumay at makipag-isa sa ibang lalaki. Hindi sinasadya ni Wushu na ilantad ang kanyang kahihiyan. Naka-expose sa web ang impormasyon. Bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Sinasabi mo pang wala kayong relasyon. Ngayon, wala nang anuman si Zhang Rameng. Kukunin mo pa ang bahay. Isang malaking lalaki, ang liit ng puso mo. Ibigay mo na lang sa kanya ang bahay. May mga tao pang gustong ipagtanggol si Zhang Rameng. Magkano ang tinanggap mo sa kanya? Bola-bola. Walang ibinigay sa akin si Zhang Rameng. Naiintindihan ko na. Gusto mo lang magpahayag ng saloobin na kabaligtaran. Kumita ng trapiko. Ngunit kailangan mo man lang na magkaroon ng tamang pananaw. Ikaw, nakikita kita na katulad ni Zhang Rameng, na isang tao. Talagang nakakadiri. Ako. Bakit nasarado ang livestream ko? Tinutulungan mo si Zhang Rameng.
Ito ay pag-aabuso sa kapangyarihan. Siyempre, isasara nila ang livestream mo. Kayong mga tao, walang katwiran. Kahit na nagbago ang puso ni Zhang Rongeng, isa pa rin siyang babae. Hindi ba kayang unawain siya ng lahat? Pwedeng magbago ng puso ang babae. Dapat bang magdusa ang lalaki? Ikaw, ganitong tao, umalis ka kay Zhang Rongeng. Sa tingin ko, sa buhay na ito, huwag nang asahang makatagpo ng ibang babae. Sinabi niya ba yun? Gusto ko lang si Wushu. Nais kong makasama siya. Wushu. Ikaw, handang tanggapin mo ako. Ako, Wushu, sige na, sagutin mo siya. Napakabait na girlfriend. Lalaki ka, kaya sagutin mo na. Kaka-replace lang kay Zhang Rongeng. Nandito ka pa sa ibang babae nagpapakitang gilas. Walang hiya naman. Naging paborito si Zhang Rongeng. Paano naging walang hiya kami? Sinaktan ni Zhang Rongeng ang damdamin ni Wushu, at gusto pa niyang kunin ang kanyang bahay. Ano ba? Hindi ba kayang hanapin ni Wushu? Isang taong mahal na rin niya. Ang bagay na iyon ay ipinakilala sa internet. Ano ang gagawin ni Zhang Rongeng pagkatapos nito? Linda, ikaw rin ay isang babae. Hindi mo ba kayang makiramay? Bakit ko kailangang makiramay sa ganong tao? Makiramay. Lahat tayo ay babae. Kailangan bang tulungan siyang ipagtanggol? Nagkamali siya ng kanyang sariling gawain. At hindi alam ang kahihiyan nito. Siya ang kapal pala ng lahat ng kababaihan. Paano ka? Bilang isang manunulat sa media, dapat may pinakamaliit na moralidad at limitasyon. Talaga kang katulad ng tao na dapat ipagbawal ka magpakita ng lib. Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Katatapos ko lang na iligtas ka. Ano ang dapat mong gawin bilang kabayaran? Sige, ako na ang taya sa hapunan. Isang hapunan lang, hindi pwede. Kailangan 3 hapunan, walang problema. Linda, hindi ba iyon ang masamang tao? Paano pumunta siya dito? Hindi ba para magkasala kay Wushu? Kung susubukan niyang ipaglaban si Wushu, susubukan ko na rin siyang patayin. Linda, bakit hindi mo binibigyan ng tulong ang telepono? Anong meron ka? Bakit ko kailangang tanggapin ang telepono mo? Linda, paano mo masasabi na hindi kita pipigilin sa tumawag? Parehong tayo. Walang relasyon ang aming dalawa. Huwag kang magbulag-bulagan. Wushu. Tara na, sandali. Wushu. Bakit ka nandito? Si Wushu ay kaibigan ko. Bakit hindi siya pwedeng nandito? Kaibigan. Wushu. Masama kang tao. Anong karapatan mo na makasama si Linda sa pagkain? Linda. Siya ay isang sinungaling. Huwag kang magpaloko sa kanya. Masama siyang tao. Ikaw na masamang tao. Mukhang hinahanap mo ang gulo. Sweets, huwag kang padalos-dalos. Ang pag-awat sa ganitong tao ay magdudumi lang sa iyong mga kamay. Muli, may lakas ng loob ka pang magsalita sa iba. Ikaw ang masamang tao. Si Wushu, ang masamang tao na ito, siyang tiyak na nagdala ng araw na iyon. Ang tungkol sa pagkikita ko sa hotel kay Rongeng, ay naipahayag na, ngunit wala siyang ebidensya, basta't hindi ko ito aaminin. Sa ngayon, kailangan ko. Kumapit kay Linda, ang malaking puno. Wushu, umalis na tayo. Huwag dahil sa taong ito, nakaapekto sa ating gana sa pagkain. Ay, Linda, makinig ka sa akin. Walang pakialam sa sinasabi ni Wushu sa labas. Ang iniisip ko ay ang iyong kaligtasan. Ganito ang mga tao, kayang gumawa ng kahit anong masama na bagay. Saan ako naging kasama? Bakit ka kaya nagmumurot ng prutas? Oo. Wushu, pagkatapos mong isinabog si Rumeng, alam mo ba kung gaano siya kabalisa? Ngayon, tinatawag mo na si Linda. Pwede mo bang ipakita sa kanya na hindi mo nasasaktan si Rumeng? Guan Xiaopeng, isipin mo ng mabuti. Sa tingin mo ba karapat-dapat ako kay Rumeng? Tara, pumasok tayo at kumain. Oy, Linda. Isa lang siyang sinungaling. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ang sama mo naman. Nagmumulat ka pa na masama si Wushu. Sino ka? Hindi ka kasing sikat ni Wudong. Wala kang karapatang dalhin ang kanyang sapatos. Nakakadiri kang makita. Kung hindi ka aalis, hindi na ako magiging magalang. Maghintay kayo sa akin. Xiaopeng, bakit ka nandito? Shushu, ang ama ko ay direktor. Ang Vice President ng department, ang pagsusuri ng kanyang opisina sa opisina ng main office ngayon. Kaya't nag-a-appear na lang ba yon? Ipakita mo sa akin ang katotohanan. Hindi ito pareho. Ito ay iniulat at sinisiyasat ng punong himpilan ng Wei Yuan Group. Hindi, Kuya Shu. Ano ang nangyari sa aking tatay? Ang utos na ipinadala ng kumpanya mula sa opisina. Kaya namin lang talaga, sumunod at suriin. Kuya Shu, maraming taon na, laging naniniwala ang headquarters sa tatay ko. Bakit kailangan siyang imbestigahan? Bakit? Hindi alam ng iba kung bakit.
Ayoko nang magsalita pa tungkol sa iba, tungkol sa tatay mo, na ipasa na sa mga kaukulang departamento. Oh, tama nga, sa Wei Yuan Group, sino mang may kaugnayan sa pamilya nyo, ay tinanggal na. Ayusin mo na ang mga bagay mo. Umuwi ka na. Ikaw, ano bang ibig mong sabihin? Si Xiaopeng. Anong sa mga sasakyan at bahay ninyo? Wala ang ama mo na ginamit ang kapangyarihan niya para makuha ito ng ilegal. Utang, bayad. Hindi ba ito ang tamang paraan? Paano pa bang masabi mo? Wushu. Kumakain ka ng malambot na kanin ng sunod-sunod. Hindi ka ba natatakot na mamatay? Anong ikinatatakot ko? Basta't matigas ang aking katawan. Kakainin ko ang malambot na kanin. Huwag mong isipin na dahil sa iyo si Linda ay makakaangat. Sinasabi ko sa iyo, ang taong katulad mo, hindi kailanman makakaangat. Wushu, tara na. Huwag makipag-usap sa mga ganitong tao. Wushu. Maghintay ka lang. Huwag kang magtago. Tindahan ng bigas. Handa akong lumaban kahit kailan. Hello, Romeng. Hello, Romeng. Maghintay ka sa hotel. May bagay akong ipagbigay alam sa iyo. Mayroon akong bagay na sasabihin sa iyo. Ginoong Tan Ji-yuan, ang Pangulo, ay tumawag ng personal. Sinabi na ikaw ay bayani ng Daksha. Huwag mag-alala, ang iyong pelikula ay tiyak na. Mamumuhunan ang Wei Yuan Group. Salamat kay Ginoong Tan. Umupo. Tama, Ginoong ko. Ito ay... Ito ang kaibigan kong si Linda. Ah, kaya pala. Naiintindihan ko na. Bilang Ginoong nga. Si Miss Linda lamang. Ang bagay sa inyo. Tama po ba, Ginoong Shu? Shengpeng, bakit ilang araw kang hindi bumisita sa akin? Akala ko ayaw mo na sa akin. Ha? May kailangan akong asikasuhin tungkol sa papel sa pelikula. Kamusta na iyon? May paraan ako. Anong paraan? Isipin mo, ang dahilan kung bakit ka pinalitan, ay dahil, narinig ng lahat si Wushu, sa pagtatalo sa atin parehong, kaya kailangan mo magpakilala, at ipaalam sa lahat ang katotohanan, upang patunayan ang iyong sarili, ito lang ang paraan. Paano magpakilala, sa isang press conference? Hindi pwede. Live stream. Pumunta ako. Matagal na hindi nag-update si Zhang Rongeng. Bigla siyang nag-post ng video tungkol sa mga kamakailan. Gusto kong mag-live mamayang 8:00 sa live stream. Sa lahat ng mga fans at kaibigan namin, nagbibigay kami ng paliwanag ng tunay na katotohanan. Siguraduhin pumunta kayo. Pupunta ako. Bakit siya magla-live stream pa? Tingnan mo kung paano ko siya pagmumurahin. Sasabihin ko pang ilalantad ang totoong balita. Ano na namang kababalaghan ang gusto niyang gawin? Pero, tingnan natin mamaya. Xiaopeng, ganyan ba ako magla-live stream ngayong gabi? Ay naku. Talagang hindi pa sapat. Ano ang hindi sapat? Hindi pa sapat ang pagkasawi. Xiaopeng, nawala ka na ba sa sarili mo? Anong balak mong gawin? Isipin mo, kailangan mong mag-live stream mamaya. Ihahayag mo ang karahasan ni Wudong. Kailangan may sugat ka sa mukha para doon. Pero hindi mo naman ako. Talagang pwedeng saktan. Ang sakit. Kung hindi kita sasaktan, wala namang pasa sa mukha ko. Ako. Pwede ba akong mag-makeup? Paano kung maluha ako at masira ang makeup? Alam mo na. Gaano ka panipanal ng mga taga-sosyal ngayon? Anong gagawin natin kung sila ang magpapatunay? Mas mabigat mo pa. Talagang sobrang sakit. Mahal kita. Mas mababa. Kung mababa, hindi na tama. Para sa iyong sariling kinabukasan. Para sa ating pag-ibig. Kailangan mong magtiis. Alam mo yan. Sinasaktan kita, pero nasasaktan din ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Ngayon, pagkakataon ko nang maglabas ng galit. Ito na ang pangatlong beses. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Bakit? Kumain ka na ba? Nakapagbayad ka na. Mula ngayon, hindi ka nakakain kasama ko. Siyempre kakain tayo. Mula ngayon, anong gusto mong kainin? Handa akong sumama kahit kailan. Nag-browse ako sa internet tungkol sa video ni Zhang Rongeng na nagpapakita ng kanyang pagdidilat. Ang karamihan ay tinanggal na.
Ikaw ang gumawa nito. Oo, sinundo ko ang aking kaibigan sa military base, para ilipat ang mga video sa telebisyon. Sa tingin ko, may sinabi ang babaeng anchor na tama, si Zhang Rameng ay babae pa rin. Ang mga video ng kanyang pangangalo niya ay kumakalat, paano na siya makakaharap sa buhay? Mukhang talagang mahalaga siya sa'yo. Hindi, sinasabi ko lang, huwag gawing masyadong matindi ang mga bagay. Hindi ko naman, ayos lang, sinasabi ko lang naman. Bakit ka sobrang kinakabahan? Zhang Rameng, nasa live stream pa. Rameng, nagastos ko ba ng sobra? Ay nako, wala na akong magagawa. Ginagawa ko ito para sa katotohanan. Ginagawa ko ito para makuha ang simpatiya ng lahat, para sama-samang labanan si Wushu. Ibalik ang pangunahing papel na dapat sa iyo. Mula kay Linda, ibalik mo na. Tama. Ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Lahat ito ay dahil kay Wushu. Ngayon, gusto kong gawin sa livestream, na siya ay maging isang ganap na malanding tao, para wala siyang mukha na makisalamuha sa daksha. Sige, Terra. Nagsimula na. Magandang araw sa lahat. Ako si Zhang Rameng. Nag-livestream ako ngayon, para isang pagpipito, ang iba't ibang masasamang gawa ng aking asawa na si Wushu. Sana lahat. Dapat kang maging makatarungan para sa akin. 3 buhay na talaga siya, at sinasabi niyang pipilitin si Wushu. Saan nanggagaling ang ganitong kababaihan? Nagsawa na siya ng puso pero patuloy pa rin siyang naglalabas ng livestream. Hindi ba takot siya mawalan ng buhay? Naglabas siya ng livestream para sa pagmumura. Mabilis kong i-share ko ang lead session niya. Pahirapan na lang siyang mapalitan ng mga abilol ng mga manunood. Tubuan ng abilol. Masyadong maraming mananalita kay Zhang Rameng. Talaga pala nagpatay live. Sandali lang, nakikita mo ba ang sugat sa mukha niya? Ngunit, baka intindihin niya yun bilang makeup. Ay, hindi. Sa isang sulyap, alam ko na. Totoo ang kanyang sugat. Oh. Talaga bang sinaktan siya? Kaya niyang saktan ang sarili niya. Napakasama ng babaeng ito. Buti na lang, alam nating lahat ang buong katotohanan. Huwag nating mapalin ulit ng babae ito. Надеюсь, что директор одобрит разработку лекарств. Kanayan natin namin siya. Ipasa natin ang live stream. Tawagan natin lahat na sumali at ipaglaban niya. Oo. Magmadali tayong ipasa. Sige pa rin pala ang live stream ng babae na ito. Ipapasa ko ito sa aming grupo ng manggagawa. Pagsabihan natin siya. Sumakit ang tiyan, sabihin mo na lang. Bakit siya pa ang pinapayagang mag-live stream? I-report ko siya. Huwag naman. Gusto ko ring makita kung ano pang pababalaghan ng babaeng ito. Kaya pa ba niyang gawin? Biglang lumagda ng 10 milyong tao ang live stream. Naririnig ko na siguro ang malaking aking kilala. Tama nga, kahit ano pa, ikaw ay isang sikat na personalidad. At pinagmumura ka pa. Anong malaking balita iyan? Kailangan mong gamitin ito. Magandang pagganap, ha? Kung lahat ay maniniwala sa sinabi ko, tiyak na si Wushu ay mapapahiya, hindi na makabawi sa buhay na ito. Bilisan. Nakita na ba ni Rameng ang mga mensahe natin? Sabihin mong bumaba na siya. Sobrang dami ng tao sa livestream na ito. Mabilis na nawala ang mga mensahe. Hindi talaga makita ng kapatid ko. Ano ang dapat gawin nito? Matanda. Kung patuloy pa si Rumo sa kanyang kalokohan, magkakagulo tayo. Itong anak na ito, talagang hindi natututo. Tatawagan ko siya agad. Si Xiaopeng. Ang pinapatelepono sa akin ng aking tatay ay ilang beses na. Anong gawin natin? Hindi maaring tanggapin. Kapag tinanggap, lalabas ang mga tao sa live stream. Ngunit, Roy Ong, ngayon ay pipisan ka sa mga kaibigan sa live stream. Ipapaliwanag ko, ito ang pinakamagandang pagkakataon mo. Huwag na huwag itong palampasin. Bilang isang aktres, nire-respeto at mahal ko ang aking propesyon, pero ang aking asawa si Wushu. Hindi lang niya ako sinasaktan. Ikinulong nila ako, at ginamit pa ang maruruming paraan ng paglalakbay. Kinuha ang aking pangunahing tauhan. Mga kamag-anak sa live stream, pangako ninyong ipaglaban ninyo ang katwiran ko. Mamatay ka na, walang hiyang bagay. Mamatay ka na, walang hiyang bagay ka. May lakas pa ng loob mag-live. Dapat lang na mapatay kita ni Wushu. Dapat lang na mamatay ka. Sa mga panahong ito, inaalipusta pa si Wushu. Tao ka pa ba? Xiaopeng, bakit lahat sila ay nagmumura sa akin? Walang anuman. Solo que tus ojos son un poco. Sasabihin ko sa iyo, ang mga taong ito, ay mga troll na binayaran ni Wushu. Yung kakayahan ni Wushu. Ano ang dapat gawin? Kailangan ko bang mag-live? Siyempre, kailangan mo nang mag-live. Sasabihin ko sa iyo, yung kakayahan ni Wushu. Ano ang dapat gawin? Hindi kayang kontrolin ang daloy ng opinyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong pagtatanghal.
Kailangan mong ipakita sa lahat na naniniwala sila sa'yo. Xiaopeng, telebisyon. Pinaalalahanan din ng opisyal. Si Rumeng. Basta't makakatulong ang istasyon ng telebisyon sa iyo, maaari na tayong tuluyang matalo si Wushu. Hindi ko inasahan na si Zhang Rumeng ay ganito katigas. Kung magpapatuloy ito, lalo lamang siyang malulugmok. Walang makakatulong sa kanya sa oras na iyon. Ito ay kanyang pinili. Pinatawad ko na siya, ngunit gusto pa rin niya akong patayin. Kaya ang mga kahihinatnan ay siya na ang bahala. Hayaan siyang magpatuloy sa kanyang kabaliwan. Huwag itong makaapekto sa aming pagkain. Okay. Ibigay ang lahat ng traffic kay Zhang Rumeng. At pagkatapos ay magbukas ng ilang livestream. Tuloy-tuloy na talakayan. Kailangan talagang samantalahin ang wave na ito ng traffic. Sige, ginoong tagapangasiwa. Zhang Rumeng, ikaw ay nagiging sakripisyo para sa lahat. Itong si Zhang Rumeng. Sobrang walang hiya. Talagang pinapahiya ang ating bansa. Pangkalahatang komandante, bakit hindi ako tumawag sa television station? Agad na ipasara ang kanyang live streaming. Ipinasara ang live streaming. Hindi naman mababago. Maraming nakakaalam sa issue. Agad na ipasa. Maraming nakakaalam sa issue. Maraming nakakaalam sa issue. Ang pumunta upang salakayin siya. Yun nga. Hindi dapat payagan ang ganitong ay dumating sa aking live stream na umiiral. Ang punong general ng hukbong pampubliko ng SIA ay dumating sa aking live stream. Hindi ito tama. Mediko. Bakit kailangan ng pansinin ng channel ng hukbong pampubliko ng SIA? Baka. Opisyal na account. Sigurado akong iba ang ginagawa nito sa mga babong nakamoy ng net. Tama at mali. Tiiyak na tutulungan akong magsalita. Lahat ng mga kasalanan ni Wushu sa akin ay nagdulot sa akin ng malaking pinsala. Wala na akong bahay. Wala na akong trabaho. Pati ang pamilya ko ay iniwan na ako. Mga opisyal ng media, kailangan ninyong magbigay ng tunog para sa akin. Tingnan niyo ang mukha ko. At ang mga sugat sa katawan ko. Lahat ng ito ay sanhi ng taong si Wushu. Gusto ko lang ibalik ang mga bagay na akin. Pakiusap ko, tulungan ninyo ako. Abogado Yang, si Wushu, bilang bayani ng aming lungsod, ang gawin ni Zhang Rumeng. Sa pabubulag #pambubulag sa kanya, malamang ay labis na, naabuso ang batas. Ang gawin ni Zhang Rumeng, malamang ay naabuso na, ang batas. Ito'y malaking krimen. At ang unang umiinom ng balota ay ang babae. Sa huli, hindi si Zhang Rumeng makakakuha ng anumang yaman, kundi maaari pang mabuhay sa bilangguan. Umiiyak pa rin. Hindi siya makaramdam na ang mga opisyal at ang marami sa mga netizens ay tumutulong sa kanya. Iniihaw na kwarta, isang maliit na insekto iniihaw na kwarta. Akala ba natin tayo ay mga bobo? Iniihaw na kwarta, akala ba natin tayo ay mga bobo? Meron pa bang nakikiramay sa kanya? Sobrang nakakatawa. Bakit kayo lahat nagsasalita para sa salarin? Lahat ba ay nababaliw? Unang-una, klaro ang lahat. Sino ang gumagawa ng pagsasamantalahan? Ano ang mga ginawa mo? Umaangkin ka pang biktima. Umaangkin ka pang biktima. Pwede bang magpakatotoo ka? Para ka ng daga na hinahabol-habol. Dapat lang na magpakumbaba ka. Ang kapal naman ng mukha niya. Sus, karma niya yan. Kaya napalitan siya ng role. Karma, dapat lang na mapalitan ang karakter. Ako ang biktima. Gusto ko lang ng katarungan. Bakit niyo ako pinaparatangan? Kayo'y isang grupo ng mga tanga na walang isip. Mamatay kayo. Mamatay kayo. Rumeng, nawala ka na. Ang dami ng tao sa livestream. Hindi mo na ba gusto bumangon? Hindi mo ba nakikita? Talaga akong hindi na kaya. Talaga akong hindi na kaya. Talaga akong hindi na kaya. Paano kaya maging isang direksyon lang ang opinyon ng tao? Si Wushu, ano nga ba ang ginawa niya? Ano man ang gagawin niya? Kailangan ko ngayon ng makahanap sa kanya. Tanggapin ko na siyang patayin. Pakiusap kang magkaroon ng kalma. Pakinggan mo muna ako. Sa palagay ko dapat nating malaman ngayon, ano talaga ang nangyari. Hindi ba ang iyong ama ngayon ay hindi rin nagmamalas? Nagpapatawag ka ba sa kanya? Ipapabalita mo sa kanya. Tanungin mo kung alam niya ang ano. Hello. Ate. Nagpapasok ang tatay sa ospital. Magmadali kang dumating. Si Wushu. Tama talaga akong nagpapasalamat kung hindi ka nagtulong. Nabalian ng stroke ang matandang lalaki. Wala kaming kwarto sa ospital. Nanay, huwag mong gawin yan. Ito ang aking ginagawa. Handa ka pa bang tawagin akong nanay? Talaga. Talagang nahihiya ako. Nanay,
Huwag ka nang umiyak. Walang kinalaman sa inyo ang mga bagay na tulad ng panaginip. Napakabait ninyo sa akin. Palagi kitang ituturing na pamilya. Nanay. Kailangan nang pumunta ng dad sa check-up. Dadalhin muna namin ang tatay mo sa check-up. Maghintay ka dito sandali. Sige, dahan-dahan lang. Bushu. Bakit ka nandito? Ikaw, cute ka, nandito ka pa rin. Tamang-tama, kailangan kitang kausapin. Huwag mong isipin, na dahil sinabi mo ang tungkol sa akin at kay Xiaopang, at ang mga iyon sa internet, na mga walang isip na netizens ay tumulong sa iyo, mawawalan ka ng laban sa akin, si Zhang Rongeng. Gamit ang aking kilala, maaari kong isalin kang mamatay. Nag-iba kayo ng damdamin muna. Paano pa kayo nagkalat tungkol sa akin online? Ano ba kayong lahat? Hindi kayo marunong mag-isip. Sinabi ko na kayo lang mamamahala at magpapahiya. Ako ang tanga. Hindi nga ba kaya lang ayupong babae sa pelikula? Ayoko na. Hintayin mong makahanap ako ng bagong mamumuhunan. Maraming pelikula ang madaling makuha. Wushu. Huwag mong isipin na dahil sa mga pinagsasabi mo online, sinasabi ko sa'yo, ang alaala ng internet ay panandalian. Kapag nalimutan na ng lahat ang bagay na ito, hayaan kong muling mamuhunan ang Wei Yuan Group. Sa oras na iyon, saka kita pagbabayaran. Pedang itu seolah-olah memancarkan aura hitam. Sa tingin mo, muli bang mamumuhunan ang Wei Yuan sa'yo? Ikaw. Tanggalan na. Si tatay mo ang Direktor General ng isang sangay ng grupo Wei Yuan. Ang General Manager ng branch. Ang buong malaking gusali. Kamu pikir, apakah aku benar-benar akan mati di sini? Talaga. Alam ko naman. Riyad masih menggenggam erat pedang itu di tangannya, dan pedang itu terus-menerus memancarkan kekuatan hitam. Riyad masih berpikir, jika bisa terlahir kembali, saat itu. Paano mo nalaman? Riyad masih menggenggam erat pedang itu di tangannya, dan pedang itu terus-menerus memancarkan kekuatan hitam. Riyad masih berpikir, jika bisa terlahir kembali, saat itu. Na si tatay ko ang sinundo. Ikaw na maliit na tao, tatapusin kita. Ikaw na maliit na tao, tatapusin kita. Si Guan Xiaopang, puno ng mga CCTV ang ospital. Kung manghihimasok ka, tatawag ako ng pulis. Wushu. Sinasabi ko sa'yo na pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Ibigay mo sa akin ang bahay. Kung hindi, mabuti ang mangyayari sa'yo. Talaga. Ano pang ibang plano mo? Nagsimula na akong mag-livestream. Sinabi ko ang tungkol sa panggugulo mo sa akin. May higit sa 10,000 tao sa livestream. Alam na nila ang tungkol dito. Wushu. Kung hindi mo tutuperan ang aking mga kondisyon, makikipag-livestream ako kay Rumeng. Araw-araw nagli-live, hanggang sa mapatay kita. Ikaw, isang maliit na tao na sumisira ng sapatos. Nangangahas ka pang magbanta sa akin. Bukas ay ipapakita ko kay Rumeng ang livestream. Maghintay ka lang na manunod sa mga salita ng netizens. Hanggang sa mamatay ka. Nakipaglapit ka sa may asawa, at ang lakas ng loob mo pa. Kaya tingnan natin kung sino ang unang malulunod sa laway. May ebidensya ka ba? Wala kundi ang salita lang. Hindi ba kami marunong makipag-usap? Ikaw, walang-wala. Anong laban ang kaya mong ibigay sa amin? Akala ko pa naman ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Nakikita kong sobrang nanguhumaling kayo. Mukhang hindi ko na kailangan pang magpakamaawain. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Hindi ka naman higit kundi nakasandal kay Linda. Sasabihin ko sa iyo, balang araw magiging basura ka rin. Naitatapon niya sa labas. Huling tanong ko sa iyo, ibibigay mo ba ang bahay o hindi? Hindi ibibigay. Wushu, huminto ka. Kailangan kong makuha ang titulo ng bahay. Kung hindi, wala akong pondo para sa public relations. Wushu, ilang taon na tayong kasal. Ibibigay mo na lang sa akin ang bahay bilang kapalit. Hindi ba pwede? Bakit ako magbabayad sa'yo? May nagawa ba akong mali sa'yo? Ikaw ang nagbago ng puso. Kayong dalawa, saan-saan ninyo ako pinapahamak? Iisin ninyo, maghahanap ako ng abogado laban sa inyo. Ikaw, walang silbi. Nagtatrabaho kang makipaglaban sa akin para sa bahay. Sasaktan kita. Dia berkata keras kepada pria berambut abu-abu dan juga otaknya abu-abu ini, jangan berlebihan, jika terus menghina. Nana, nakakalito ka ba? Ako'y Ro. Li Tae-hong melihat itu malah sangat senang tetapi juga terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Sinisiraan ko nga ang iyo. Ako ang anak mo. Bakit mo tinutulungan ng ibang tao? Alam mo ba na ikaw ang anak ko? Kanina, nakinig ako sa labas ng matagal. Narinig kong paano mo pinaparatangan si Wushu. Kung paano mo gustong agawin ang bahay. Ngunit wala kang tinanong. Kumusta na ang tatay mo? Tatay, bakit ka? Nanay, bakit ganyan? Sinasaktan ako ng ibang tao. Bakit di mo ako tulungan?
Ikaw na nga ang nagbago sa loob ng kasal. Wala na akong tiwala kay Wushu. Gumawa na siya ng napakaraming kaiyahiyang bagay. Wala na akong anak na katulad mo. Ikaw at ang tatay mo. Nanay, lahat ng iyon ay kay Wushu. Mga kasinungalingan niya iyon. Paano ka naman magtitiwala sa isang estranghero? Hindi mo ba naniniwala ako? Anong oras na ito? Ikaw pa rin pala naglalatok. Naroon lahat tayo nakakakita. Nanakam kaya kayo? Nakakita. Anong nakikita? Nanay, kayo, ano ang nakita ninyo? Sige na, wala na akong gustong sabihin ngayon. Mag-iwan ka na, nanay. Ako'y anak mo, paano mo akong mapapabayaan? Sinabi ng tatay ko bago siya mag-stroke, hindi na ako anak ninyo. Tara na. Hindi ka pa ba kontento sa pagkapahamak sa amin? Di antara itu, yang paling mengejutkan, bersiap, Liyong menghela napas. Naiinis mo na ang tatay. Paano ka namin mapapatawad? Posisi sebagai peringkat kedua yang berhasil kuperoleh. Zhang Rumeng. Anong ginagawa mo ba? Secara sah dan benar, Ayaw kong tanggapin iyan. ternyata sangat ambisius ya, pemimpin aliansi bela diri. Kau, pemimpin aliansi bela diri ini. Huwag kang mapuslan. Ayaw kong tanggapin iyan. Si Zhang Rumeng, tunay na nasaktan ngayon, dahil sa kanya. Alam mo, masarap lang pumunta sa kanyang bahay. Anong plano mo? 3 araw mula ngayon, ang pampublikong pagpapakilala ng pelikulang Bayani ng Bayan. Sasapit ang lahat ng media doon. Pumunta ka doon upang siya ipahayag. Paluin siya. Pero wala tayong ebidensya. Natatakot ako na tulad ng live stream ngayon. Walang maniniwala sa atin. Sino ang nagsabing wala tayong ebidensya? Ito ay nilikha natin. Pwede na ba? Sige na sige. Pasok na lahat tayo dito. Kung dumating na ang mga guest, magbigay na lang ng interview. Oo, Ginoong Stankes. Pati kayo ay maaasahan. Basta't bukas na tayo mag-umpisa. Tuturuan ko ng maayos ang inyong kwento. Salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Direktor, napakabait ninyo. Magsusumikap tayo. Naway magkaroon tayo ng malaking kita sa pelikulang ito. Walang anuman. Ginoong Wu, tumingin ka muna. Aalis muna ako. Noong mga panahong niligtas mo ako, naisip ko kung anong klaseng tao ka. Ano ang pangalan mo? Hindi ko akalaing nasa muling pagkikita. Ikaw na pala ang bayani ng Daksha. Bakit? Hindi ba ako mukhang bayani? Mula nang ipagligtas mo ako noong araw. Ikaw na ang bayani ko sa loob ng isip. Dengan tanganku sendiri mengusir pelindung keluarga Lukita. Naging sobrang matigas mong hawak ang aking kamay. Noong panahon na yun, tila nagkabasyaming ako dahil sa galit. Namun tepat di belakangnya, seorang pria dengan wajah tak terlihat, tubuh penuh darah, muncul. Tamat musim ini. Gagawin mo pa ba? Gagawin mo pa ba ang pagprotekta sa akin tulad ng dati? Siyempre, hahawakan kita magpakailanman, at hindi ka papayagang makatagpo ng panganib. Wushu. At hindi ka papayagang makatagpo ng panganib. Gagawin mo pa ba? Talagang hindi pa rin nawawala ang kanyang kaluluwa. Gusto ba niyang gumawa ng gulo? Alam ko na si Zhang Rameng. Siguradong darating siya sa mga tao ngayon. Ang napakalaking atensyon na ito, sa wakas ay ibinigay sa akin ngayon. Tingnan mo, si Zhang Rameng ay muling nanggugulo kay Wushu. Talagang hindi siya matitinag, parang alitap-tap, sobrang nakakasuka. Makinig kayo sa akin. Ang taong ito ay si Wushu. Siya ang asawa ko na hindi ko pa na-divorce. Inabuso niya ako. Tingnan niyo, ganito niya ako pinabagsak. Zhang Rumeng, alam mo ba, na ang paninirang puri ay isang krimen? Maaari nating ipagsihan ka. Sino pa pala? Sino ba talaga ang sisilita dito? Naiintindihan ko na, ikaw ang humahanap kay Wushu, di ba? Tumando kayong lahat para tignan. Wushu, hindi pa ako naghihiwalay. Pero nakasama mo na ang ibang babae. Ikaw ay isang ganap na salawahan. Nagbago ako ng isip. Ayaw mo bang tanungin ang lahat kung sino talaga ang may kasalanan sa simula? Ano bang kasalanan ko? Ikaw ang nagkalat ng mga chismis na nagdulot sa akin ng pagkatanggol sa kumpanya. Naging ibang tao sa pelikula. Kung hindi mo ako bibigyan ng kompensasyon, hindi kita palalampasin. Sige, sabihin mo, Machu.
Kung gusto mo, ilipat mo ang mga pag-aari. Li Yong mengangguk, yakin. Maaari akong magsalita ng maganda tungkol sa iyo sa harap ng publiko, upang hindi ka maging 你行的啊。Это будет окончательно. Lam-an home ko kon. Naiintindihan mo ba? Ano bang kalagayan mo ngayon? Ano sa tingin mo ang kalagayan ko ngayon? Ay nako, Wushu. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahapon nag-livestream kami. Pumasok na ang opisyal na account sa aming livestream. Ipalabas mo ang iyong mga pinakabagong kasalanan sa publiko. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Pirmahan mo ang kasunduan sa paglipat na ito. Kung hindi, magpapatuloy kami sa livestream hanggang sa mapatay kita. Itong masamang tao ay nanghihikbi kay Wushu. Kahapon, binas sila sa livestream. May mukha pa silang magsalita. Nandito pa sila at nagpapanggap. Sa oras na ito, sino pa ang tutulong sa kanila? Mangarap. Ang opisyal na account ay nagsasalita para sa akin. Ang mga sugat ko ay sapat na para ikulong ka. Wushu. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kaya't dapat kang sumunod sa akin. Huwag kang magmakaawa sa huli. Hilingin namin na palayain ka. Sobrang baliw kayong dalawa. Hanggang ngayon, naglalaro pa kayo. Anong ikakatakot? Ikaw ang nagbago. Ikaw ang nanakit. Bakit kami matatakot? Sinasabi mo lang yan gamit ang iyong bibig. Tingnan mo. Ang mga sugat ni Mengmeng. Totoo ito. Sira ka na ngayon. Guan Xiaopang. Akala mo anong klaseng tao ka? Sino ka para akusahan ako? Wushu. Sa sinasabi mo. Gusto mo bang labanan kami hanggang sa dulo? ไม่เคยเห็นหาความตายแบบนี้ ไม่เคยเห็นหาความตายแบบนี้ Li Hua memegang botol racun sambil menjelaskan, ini hanya berfungsi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun, dan jika terkena udara selama lebih dari 5 menit. Wushu. Maghintay ka sa akin. May makikita kang kakaiba. Guan Xiaopang. Ano ang balak mo? Linda. Narito na ang isang may asawa, na si Ruma sa ibang pamilya. Kung malaman ng publiko ito, anong sasabihin nila tungkol dito? Linda, ganito na lang. Ihiwalay mo na siya ngayon. Maaari kong hindi pansinin ang nakaraan. Pwede akong magpatuloy kahit ano ang sinasabi ng iba. Lalaban ako para protektahan ka, sa sobrang halaga mo. Ikaw rin pala. Linda. Kung patuloy kang hindi makakalaya, hindi na ako magpapakamabait. Xiaopang. Sa mga ganitong tao, anong mabuti ang dapat gawin? Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa abogado. Gusto kong kasuhan si Wushu. Naging taksil sa loob ng kasal. Gusto kong lumabas ka na walang anuman. Pagdating ng panahon, ang iyong ari-arian, ang iyong bahay, lahat ay akin. Nasa ganitong sitwasyon na, gusto mo pang agawin ng ari-arian ni Wushu. Itong babaeng ito, sobrang saba, nakakainis, ayaw ko nang kumain. Hindi na ako kakain. Agad na tawagin ang mga kapatid. Pagsabihan ng dalawang iyon. Linda, dinalaan kita. Huwag mong kalimutan. Ako ang nagdala sa iyo sa Wei Yuan Group. Maaari din akong magsalita ng isang linya para paalisin ka ng Wei Yuan Group. Tingin Shu. May mga tao dito na gustong paalisin ako. Ikaw, hindi ka. Ang ibig mong sabihin, hindi ba ako isang? Maka pertama-tama, bekerja samalah dengan bagian intelijen untuk mencari tahu lebih lanjut. Paano ako makakapag tawag kay Shu Shendong? Huwag kang mag-isip na dahil pinapangalagaan ng iyong ama sa Wei Yuan, ako, maghahangad ako ng iyong kapangyarihan. Hindi ba ako isang? Sasabihin ko sa iyo. Tanda itu bercahaya. หาความตาย Ikaw na masamang babae, sasaktan kita. ฟังเฉินยืนสงบ Kayong dalawa ay basura. Ngayon ay gusto kong makita kayong dalawa na naglilinis. Tingnan natin ngayon. Kung gagalawin mo siya, tiyak na sasaktan kita. Tiyo Shu. Huwag mo akong tawaging Tiyo. Wala akong pamangking katulad mo. Tiyo Shu. Tiyo Shu. Ang babaeng ito, may problema sa asal. Kilalang kilala niya ang may asawa. Sa ating Wei Yuan Group, hindi tayo dapat magkaroon ng ganitong empleyado. Kailangan mo siyang tanggalin. Pagdating sa isyu ng asal, sa tingin ko, walang sino man ang makakatalo sa iyo. Xiao Shu, ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Tanggalin mo siya. Ayoko. Bakit? Dahil, siya ang anak ng presidente ng Wei Yuan Group. Linda, ikaw, pasensya na, Wushu. Nais ko lang sanang ipagsilbing sa iyo. Ngunit, hindi ka kailangan magpaumanhin sa akin. Anong kalagayan ka? Hindi ko talaga iyon pinansin. Linda, pasensya na. Ang dahilan kung bakit ako ganito, ay dahil talagang gusto kita. Kaya ako. Pasensya na, Linda. Xiaopang, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi na mahal mo lang ako? Tulungan mo akong manahimik. Kung gusto mong mabuhay, aminin mo ang pagkakamali mo. Mahalaga ang Wei Yuan Group, di ba? Huwag mong isipin na ikaw
Markang paywa, markang paywa, markang paywa. Nakakabighani lang ang makasama ng mayamang tao. Ang lakas ng masa ay nagkakaisa. Tutulungan nila ako. Nalabanan ka, Gunggong. Bakit ka nagkaganito? Ano bang problema ko? Bakit ako naging ganito? Hindi ba't dahil sa'yo? Nagsimula ka ng chismis na walang katotohanan na nakasakit sa akin. Hindi mo pa ba alam? Akala mo ba ikaw pa rin? Ganoon pa rin. Masigasig at inspiradong aktor na si Zhang Rameng. Anong ibig sabihin nito? Nais ko sanang bigyan ka ng pagkakataon. Ngunit paulit-ulit mong pinagdikit-dikit ang mga bagay. Ikaw ang nagdulot ng iyong sariling kapahamakan. Kaya't ang tungkol sa akin at kay Xiaopang, alam na ng buong mundo. Zhang Rameng, alam na namin ang lahat ng tungkol sa inyo. Alam na namin lahat. Hanggang ngayon ay patuloy ka pa rin umaarte. Dalam sekejap, beberapa manusia kadal ini dengan mudah dipotong hingga tidak berbentuk lagi. At ang inyong bagay, live ito sa buong internet. Ang ganda-ganda nyo kung nakikita sa higaan. Nakikita namin malinaw. Sana hindi siya. โกรธตะโกนให้ขี้ขลาด Con biết rõ mẹ là bác sĩ ở bệnh viện mà. Tanjina. Lahat ng tao ay nakakita ng livestream na iyon. Kamakailan lang ay pinalitan ako ng karakter. Pinuputol ng mga magulang ko ang relasyon sa akin. Pinuputol ng mga magulang ko ang relasyon sa akin. Nói đi lại muốn làm gì nữa? May isa pang streamer. Nói đi lại muốn làm gì nữa? Sana hindi siya. Oo. Kung hindi ka, nakikipagbato ng tulak sa hangin ng moral na hangganan. Hindi tataas sa kasalukuyang kalakaran. Hindi lang pumapabago ang loob mo, ay masisiraan pa ng balat si Wushu, at magplano pa ng kasinungalingan, kasama si Guan Xiaopang upang makuha ang ari-arian ni Wushu. Alam ng lahat ang mga bagay na ito, sobrang masama mo naman. Mas masama ka pa kay Pan Jinlian. Ikaw ay talagang kahihiyan ng mga babae. Makinig kayo, hayaan yung ipaliwanag ko. Wala akong kinalaman sa kanya, siyang masamang babae ang humahanap sa akin. Xiaopang, paano mo nasabing ganyan? Ikaw ang nagsabi na magiging girlfriend mo ako. Tulungan mo akong maging pangunahing tauhan. Huwag kang magbula dito. Wala tayong anumang relasyon. Ikaw ang palaging naghahanap sa akin. Alam mong may asawa na si Zhang Rameng. Bakit mo sinisira ang pamilya ng iba? Ikaw ay walang hiya pa more. At gusto mo pang ipagkalema si Wushu. Ikaw ay talagang basura. Kayo mga masama. Paano kayo kaya akong sabihin? Sasabihin ko sa inyo, ang pamilya ko sa Dacia ay may kontrol. Isang salita at kayo ay magwawakas. Xiaopang, akala mo ba ang pamilya Guan ay pagkakatiwalaan pa ng Wei Yuan Group? Ang pangunahing layunin ng pagdating ko ngayon ay para ipaalam sa iyo na ang Wei Yuan Group ay nakahanap na lahat ng mga panlulokong butas sa pera sa kumpanya. Sisilin nila kayo para sa 2 milyong piso na nawawala. Ngayon ay nasa pwesto mo. Mas magandang isipin mo na lang. Paano babayaran mo? Ilalagay ka sa pulis. Tito Shu, ito ay isang pagkakamali. Magbabayad ako ng pera. Tito Shu, Linda. Ginang, sige na akong bumabalik. Paborito ka. Kuya Shu, ito ang dapat kong gawin. Zhang Rameng, sa panahong ito, ano pa ang plano mo? Wushu, talagang galing ka talaga. Nagtago kang mabuti upang mapahirapan ako. Ang taong tumatakas sa tamang landas ay mapapatay ng kanyang sariling kamalian. Ikaw ang unang nagbago. Paano mo pa kaya aaklasin lahat ng akin? Sapat na akong nangangalaga ng sarili ko. Hindi kita gagawing sikat kung hindi ka na magiging artista. Ako ang nagbago. Ito lang ang isyu ng moralidad. Ano pa kayang gawin mo sa akin? Talagang hindi maari. Masakdal ng batas. Nakakainis talaga. Ang sama ni Zhang Rameng. Hindi ba pwedeng hulihin siya? Sobrang hindi patas. Maaari pa rin akong mag-live. Araw-araw kitang i-drive. Hindi naniniwala ang mga tao sa Daksha. Pupunta ako sa ibang lugar upang magsalita. Laging may maniniwala sa akin. Zhang Rameng, hindi mo ba talaga iniisip na makakaligtas ka ng buo? Nagbago lang ako ng puso. May ginawang masama ba ako? Kahit na may pera kayo. Li Yong menganalisis, mereka ingin merusak reputasimu dengan membuat orang percaya bahwa kamu gagal mendeteksi penyusup dan bereaksi terlalu lambat. ถูกตีถอย Zhang Rameng, sinasabi mong palinirang puri kay Wushu. นางหน้าแดง Sinasabi ko lang ito ng basta-basta. Mali lang ang pagkakaintindi. แต่ในการสอบล่า Hindi pa siya nakikipaghiwalay sa akin. Kahit na may pera kayo. Hindi ko na ba maipahayag ang aking mga hinanakit? Ikaw, si Wushu, isang walang silbing tao. Sabi na ano ang magagawa niyo sa akin? Kahit na maghain ako ng diborsyo sa korte, bibigyan din ng konsiderasyon ng korte. Alam mo ba kung bakit ako nagbago ng isip? Dahil ikaw ay walang silbi. Huwag kang mag-isip na magtatagal kayo. Balang araw, iiwan ka rin niya. Kapag nalaman niya ang tunay na pagkatao ni Wushu, bigla kong napagtanto na ang Joker pala ay ako mismo. Ano? Sinabi niya na si Wushu wala ngang gamit. Alam ba niya? Si Wushu naman ay bayani natin sa Dacia. Mag-ingat kang magtingin.
Sondahang pamahalaan. Ano ang nangyari dito? Dahil sa likas na, kakayahang panseguridad ng trabaho. Kaya hindi ko ito sinabi sa lahat, ngunit inisip mo pa lang, na ako'y walang silbi. Naging dahilan mo ito para magtaksil. Ikaw ay isang manggagawang bukid. Paano ito posible? Akala ko, kailangan lang ng 1 taon. Kaya ko na, may pakita ang aking pagkakakilanlan. Noon, hindi lang ako, makakatulong sa iyo na makamit ang iyong pangarap. Ano ang gusto mo? Kaya kong ibigay sa iyo lahat. Basta't hindi ko inisip na ganyan ka sa akin. Ang asawa mo ay napakagaling. Nag-cheat ka pa. Talaga namang, hindi mo alam ang yaman mo. Kaya ganito ang nangyari sa iyo. Talagang nakapagpapasaya. Hindi. Imposible. Ito ay bayani ng mga tao ng Daksha. At ang pelikulang Bayani ng Tao ay batay din kay Wushu, na nilikha bilang inspirasyon. Hindi mo ba talaga akalain na si Guan S.Y. Yupong ang naglaban para sa iyo? Una universitaria casándose con un campesino. Si Wushu. Ang Wu Jin di Zai. De ahora en adelante, yo la cuidaré y amaré. Pedang di tanganmu bersinar, kamu berpikir, kekuatan terbesarmu adalah kebebasan, sebuah transformasi yang luar biasa. Fang Chen Yin Yo. De ahora en adelante, yo la cuidaré y amaré. ขอให้พี่สิไกลจากคู่มั่นค่ะ Ngunit ganito ang ginawa mo sa akin. Pakipiliin mo akong maniwala, wala kang karapat-dapat makuha. มึงเยาตัวสั่น Ako. Hindi ka lang alam ang mali. เจอกับวิชาดาบเจ้าหญิงก้าว Quieren culpar a su Wan. Talagang mahal kita. ฟังเฉินยิ่งยอ Cosas despreciables. Sasabihin ko sa iyo. เปิดดู Si sus rumores se esparcen. Ang workhipong babae na kailangan kong protektahan. มีโอกาสสูงปลูกอักษรเต๋า Nais mong magkasama kayo. Oo. Bigyan mo akong 2 milyong piso. Zhang Ramyeng, nagwawala ka ba? May mukha ka pang humingi ng pera. Wushu. Huwag mong kalimutan. Hindi pa tayo divorced. Asawa pa rin kita. Kung gusto mong makasama ang babaeng ito, bigyan mo ako ng pera. Zhang Rumo. Sobrang walang hiya ka. Talagang napakawalang hiya. Ikaw ang unang nagloko. Ano sa tingin mo ang magiging desisyon ng korte? Maaari kang mag-file ng diborsyo sa korte. Sa panahong iyon, hindi ako papayag. Maaari pa akong mag-apela. Sinasabi mong nagloko ako. Kailangan mo ng ebidensya. Siguro aabutin ito ng ilang buwan. Patuloy akong maghihintay para mapilitan kang harapin ako. Bakit ang lakas ng loob mo? May hiya. Anong silbi ng hiya? Ngayon, ang pera ang pinakamahalaga. Zhang Rameng. Maaari kitang bigyan ng 10 milyon. 10 milyon. Akala mo ba'y pulubi ako? Nilda, huwag makipag-ugnayan sa mga ganitong tao. Kahit na siya'y patuloy na mag-apela, hindi lalampas ng 1 taon. Maghihiwalay din ang kasal na ito. Ayos. 1 taon lang naman ito. Hihintayin kita. Huwag mong kalimutan, ikaw pa rin ang asawa ko. Kung gusto nyo, pwede kayong magpatuloy. Ang 1 bilyong pera mo, ay pera sa pagpapakasal. Kapag naganap yan, kailangan mong ibahagi sa akin ang 5 bilyon. Kailangan pa rin harapin ni Wushu ako ng susunod na taon. Hindi ko siya pipigil ang gawin. Isang ganda-gandang asawa. Maraming taon na kaming mag-asawa si Wushu at akin. Hindi ako naniniwala, wala siyang kahit anong damdamin para sa akin. Mga lalaki kasi, alam mo na yan. Minsan kasi, hindi nila mapigilan ang sarili. Mas mabuti pang bigyan mo ako ng 20 bilyon ngayon. Maghihiwalay na tayo ng maayos. Li Hua memegang botol racun sambil menjelaskan, ini hanya berfungsi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun, dan jika terkena udara selama lebih dari 5 menit. Ibibigay ko. Kay Linda, huwag kang magbigay ng pera sa mga ganitong tao. Para makaalis ka na sa hirap. At para makasama ka na agad. Ano ba naman ang 20 bilyon? Sasagutin ko ang 20 bilyon. Beralih ke aula besar pesta klan Sungmu. Talaga namang nakakakilig na kwento ng pag-ibig. Nagbago na ang isip ko ngayon. Gusto ko ng 100 bilyon. Beralih ke aula besar pesta klan Sungmu. Beralih ke aula besar pesta klan Sungmu. Ano ngayon? Qué ganas de verlo muerto. Talagang para sa akin ito. ยาที่หลอกลวงประมูลหมื่นซิ่ง ฟังเฉินหินทันที Talagang para sa akin ito. Sasaktan kita. รู้ว่าเฉินไม่สนทิ้งคำว่าค่ะ con tanto inventario en este almacén รู้ว่าเฉินไม่สนทิ้งคำว่า แต่เมื่อฟังเฉินบอกว่าเป็นยาปลอม Ihahalalo kita hanggang wala kang natitira. รู้ว่าเฉินไม่สนทิ้งคำว่า Hal ini adalah rencanamu, bukan? Ipapabalik ni Wushu sa kanyang lugar. Husband. Huwag kang mag-alala. Sisigurado kong magiging mabuti ko kang pakikipag-ugnayan. Nag-sign ako ng dokumentong ito. Para sa kasunduan ng paghihiwalay. Patiyano ka. Kapag nag-sign ka lang ng kasunduan, magiging agad kong ihiwalay ang ating relasyon. Sa wakas ay ikaw ay, ang mahal mo ng syudad ng Wei Yuan Group. Anong halaga ng 10 bilyon?
Ikaw, masamang tao. Nangangahas kang bantaan si Wushu. Huliin mo siya. Anong ginagawa mo? Wushu, magpakatatag ka. Hindi ko kailanman hahayaan na may mga api sa iyo. Wala akong banta sa kanya. Siyang kusang nagbigay sa akin ng pera. Ikaw ang unang nagbago ng puso, at saka, nagsalita ka pa laban sa aking bayaning Daksha. Nilabag mo ang batas. Ang iyong kasal, ay kasalubukan lang, ay tinanggal na. Sinabi mong tinanggal. Hindi ko tanggap. Wala kang karapatang sabihin hindi. Ang pagtutol sa mga bayani ng lalong, ay batas na Viola Sayon, ay mapaparusahan ng pagkakakulong. Wushu, huwag mong isipin na makakatulong sila sa iyo. Pwede bang hindi sumunod sa batas ang mga sundalo? Zhang Roman. Alam mo ba talaga, kung sino ang nasa harapan mo? Ito ang komandante ng malaking Zaya. Ito ang pangkalahatang commander ng aking Daksha. Nilalapastangan mo ang mga bayani, panggugulo at pananakot. Dalhin mo siya sa akin. Nagkamali ako, Wushu. Pakiusap, palayain mo ako. Paborito kong asawa. Wushu, nagbigay kang tulong sa buong Dakilang Summer. Dakilang Summer, at ito ay magpapalayan rin ng iyo. Salamat, Komandante. Ang ganda-ganda ng babae na mahal mo. Narating mo na ang iyong pagdating. Isang babaeng kay galing makitungo sa iyo. Salamat sa iyo, Linda. หลบครั้งแรก Sige, seremonya ng pagsisimula. เพื่อให้เขาหมดแรง Anong nangyari? ในห้องมีชายชรา Si no fuera por la crisis de los Yuan. Ang masasamang tao ay nakamtan na ang kanilang parusa. Sige, dapat kang masaya para dito. Naging madumi ang isip ni Zhang Roman. วางยาฟ้าผีบนโต๊ะเปล่า เพื่อให้เขาหมดแรง ถ้าข้าไม่ฉลาด ถ้าข้าไม่ฉลาด Siya ay nagkamali. เพื่อให้เขาหมดแรง Setiap tingkatan memiliki 5 kelas, siswa yang lebih unggul akan ditempatkan di kelas yang lebih tinggi, misalnya Lee Sohyun ditempatkan di kelas 1 ini.